Nag-overtime si Xiao Wang buong gabi. Ikaw, natulog ka na ng 2:00. Hindi ka kailangan ng kumpanya. Kung ganyan ka, walang ambisyon. Tanggal ka na sa trabaho. 30 taong gulang. Walang bahay, walang kotse. May utang pang 5,000 sa renta. Saksakan ng buhay. Kaibigan, sandali lang. Ibig sabihin, ikaw ang may dala nito. Ang batang ito ay nakakatakot. Ibig sabihin, dumating na ang hari ng laban, tumakbo ka. Hahaha. Pati mga Diyos ay ganito nakalaban. Naku. Nakabili ako ng peking alak. Nakainom ng ilusyon. Kasunduan ng pagbebenta ng katawan. Hindi ako pumapayag. Walang bisa ang pagtutol. Siklab. Ginoong Zhang. Ang mga puntos ng kabutihan mo sa buwang ito ay sa akin na. Nagsisinungaling ka. Siguradong ginamit mo ang Tianyantong. Nasa panaginip lang ako. Hindi ito panaginip. Bago ka lang. Ayusin ang mga naipong dokumento. At file ito. Hindi matatapos sa loob ng 3 araw. Lumayas ka at magpakain ng kabayo sa Imperial Stable. Form ng aplikasyon para sa kapareha ng aso ni Howling Laylay. Inventaryo ng pulang tali ni Yulao. Taunang talaan ng pagtatalo ni na Thunder God at Lightning Mother. Ano ba naman tong mga ito? Ay nga pala. May 30,000 pa doon sa kabila. Pagsasamantala sa trabaho. Naging parang fantasy na ito. Ang bigat. Napunta na ako sa langit. Dapat may mga mahika na ako, di ba? Itong malas ko sa trabaho. Nakakabit ba talaga sa kaluluwa ko? Bakit kahit nasa langit na ako, hindi pa rin ako makaiwas? Nakapagpigil na kapalaran. Na-detect ang host na nakakaranas. Interdimensional na pang-aabuso sa trabaho. Air management system ng langit. Loading ng pirated na tadhana. Nakabind na host na si Jiang Mei. Unang misyon, ayusin ang naipong mga dokumento. 0/30,000. Gantimpala. A-unlock ang Excel na mahika. Nagsisimula. Sistema. Tampok 1, pagsusuri ng datos. Maaaring i-convert ang impormasyon ng bamboo slips. Sa mga chart. Tampok 2, automasyon ng proseso. Maaari itong i-classify at archive sa isang pindot. Function 3, counter-attack critical hit. Passive skill. Laban sa workplace ile. Nagpapatupad ng 100 beses na rebound. Napakabuti. May sistema na. Ano ang 30,000 bamboo slips? Gagamitin ko ang Excel. Para talunin ang grupong ito ng mga matatandang Diyos. Anong nangyayari? Maaga akong nagising at nagkaroon ng ilusyon. Isang beses lang makakapaglipat ang teknik. Ng 1-0 pirasong bamboo scroll. Matatapos ko na ito mamaya. Magandang umaga, Ginoong Wang. Lahat na ay naayos na. Kasabay nito, gumawa rin ako ng isang opisina para sa mga immortal. Ulat tungkol sa pagsusuri ng mga nakabinbing problema. Paano ka makakautos ng walang permiso? Nakatuklas din ako ng isang kawili-wiling bagay. Sa nakalipas na 1 siglo, ang opisina ng mga immortal ay nagplano. Dapat mayroong 50 immortal na opisyal. Totoong may 35 na tao sa posisyon. Ngunit ang benepisyo at sahod ay ibinabayad batay sa 50 tao. Saan napunta ang labis na 15? Walang hiya. Isang simpleng kontraktwal na naglakas loob na mag-akusa sa nakatataas. Agad kitang sangguniang langit. Paano mangyayari iyon? Ginoong tagapangasiwa, dito sa amin. Tinatawag itong ulat ng pagsunod. Ang gamit ng batang ito ay hindi isang sagradong sining. Maaaring ang taong ito ay isang espiya ng lahi ng demonyo. Kailangang masusing imbestigahan. Tama.
Yung mga numerong tumatakbo ng mag-isa. Sarp, hindi pa narinig ng sinuman. Ngunit hindi maikakaila ang kahusayan. 3,000 taon nang naipon. Naging tahimik ang gabi. Kung siya nga ay mula sa langit. Itakda bilang may kakayahang lumikha. Jiang Mei, alam mo ba, ang paggalaw sa mga tala ng Diyos ay isang malaking kasalanan. Ginoong Ginseng, ang maliit na Diyosa ay gumawa lamang ng kanyang tungkulin. Kung ang pagiging masyadong mahusay ay isang kasalanan. Kung gayon ang langit, gaano na ito kakurap? Magandang tapang.天庭人力资源改革特使临时权限可调查任何部门岗位设置与绩效，直属预地试用期30日。 Sa loob ng 30 araw, ipakita mo sa akin ang pagbabago sa langit. Ang ahensya ng mga kabayo ay palaging kulang sa pagkain para sa mga kabayo. Magpakilala ako, si Jiang Mei. Bagong espesyal na sugo. Mula sa araw na ito, ang tanggapan ng mga espiritu ay nagpapatupad ng bagong regulasyon ng pananagutan sa isang tanong. Limitadong oras ng pagproseso. 3 huling pwesto, tanggalan ng trabaho. 先级司先例绩效考核表实时更新。张三本日处理档案3份，排名末位。李四本日处理档案5份。 Noong dati, ang isang tao ay itinuturing na kwalipikado kung nakakapagproseso ng isang dokumento sa isang araw. Iyon ay noon. Ngayon, ang mga nasa huling 3 pwesto sa loob ng 3 araw ay, nakita mo na ba ang tanggapan ng mga kabayo? Kulang doon. 主线任务更新第一阶段清洗仙吉斯完成，奖励解锁招聘天眼初级新任务，启动天庭岗位胜任力普查，目标揭露3个部门的不胜任现象，时限15日。 Ang pagtatalo ng Diyos ng Kulog at Diyos ng Kidlat ay nakakaapekto sa liye ng pagulan. Ang kita ng Departamento ng Diyos ng Kayamanan ay taon-taon bumababa. Ang tagumpay ng mga langit na general ng Departamento ng Digmaan sa pagpigil sa mga demonyo ay hindi umabot sa 50%. Talagang isang malawak na dagat ito. Sino ang dumarating? Bawal ang mga walang otorisadong tao sa teritoryo ng Diyos ng Kulog. Sugo para sa reforma sa yaman ng tao. Inatasang magsagawa ng pagsusuri sa kakayahan sa trabaho. Sinusuri mo ang pamumuno ko sa kawan ng kidlat sa pagparusa ng langit sa loob ng 100,000 taon. Kailangan pa bang suriin ng isang maliit na tagapag-ulat na tulad mo? Si Wen Chanzon ay nagsasanay ng 9 Heavens Divine Thunder Formation. Wala akong oras makipaglaro sa iyo ng bahay-bahayan. Pagsasanay. Sakto, makikita mo mismo ang performance. Tumigil ka. Na-verify na ang iyong pahintulot. Ipinapatupad ang Cross-Departmental Inspection Procedure. Ikasyam na estilo, libu-libong kulog na bilangguan ng langit. Bagsak. Yang tama mo. Mas malala pa kaysa sa pamangkin kong nasa kindergarten. Lakas ng kidlat, antas 8.7. Target, markang 7. Ang aktwal na tinamaan ay lumihis sa 127 degrees. 53 yarda ang layo sa target. Malubhang pagkakamali sa klasifikasyon. Anong uri ng mahika yon? Naging salita ang Diyos na kidlat. Sino ang daring naguluhin ang pagsasanay ng hukbong kidlat? Personal na pinagtibay ng Jade Emperor. Espesyal na kinatawan sa reforma sa human resources. Sa pagsasanay na ito, nakapaglabas tayo ng 1,000 kidlat. Nakapasok sa target ang 642. Persentong tama ay 64.2%. Mahigit 1/3 ng mga kidlat ay napapahiwa. Ang lakas ng kulog ay sobrang matindi at mahirap kontrolin. Alam mo ba kung ano ang? Hindi ko alam ang lakas ng kulog. Ngunit nauunawaan ko ang datos. Ito ay sa nakaraang 100 taon. Mga tala ng parusa sa ilalim ng Thunder Platform. Kabilang dito, mga insidente ng maling paghatol sa mga mortal. Tinatayang 132 bawat taon. Noong Marso ng nakaraang taon, inilagay ninyo ang dapat sanang. Ang kidlat na para sa siga ay tumama sa estudyanteng kukuha ng exam. Dahil daw sa sobrang kapal ng ulap, nagkamali ng tingin. Ang kapalaran ng tao ay may sariling dahilan at bunga. Ang pagkakamali ay bahagi na ng batas ng langit. Ito naman. Mahal na Wen, hindi ako nandito para manggulo. Pero 64% lang ang accuracy rate. 132 kaso ng aksidenteng tama. At pag-inom habang nagtatrabaho. Sa pagsusuri ng human resources, ang tawag dito ay kakayahan sa trabaho. Malubhang kulang. Ano ang gusto mong gawin? 2 solusyon. Ang buong departamento ng kidlat ay sasailalim sa panibagong pagsasanay sa kasanayan sa trabaho. Ako ang mag-aayos ng mga tagapagsalita.
Simulan ang kompetisyon para sa posisyon. Muling suriin ang lahat ng kidlat na general. Ang mga hindi pumasa ay ililipat sa ibang posisyon. Napakayabang mo, ako ay sinaunang anyo ng kidlat at ulap. Pinapapunta mo ako sa pagsasanay. Ang guro ng guro ko ay nakipagkidlatan kay Wen Chenzun. Anong karapatan mo para ipagkumpetensya ako? Noong ako'y nag-aalab, ikaw ay isang maliit na itlog ng palaka pa lang. Paano ka magiging karapat-dapat na mga siwa sa amin? Kung hindi ko kayong pipiliin pareho. Kung ganoon, ibibigay ko ang ulat ng pagsusuri sa panganib ng posisyon sa Departamento ng Kulog. Diretso sa Lingxiao Hall. At imumungkahi kong itigil ang kapangyarihan ng Departamento ng Kulog sa mundo. Hanggang sa matapos ang mga pagsasaayos. Kung hindi umulan o kumidlat, ang Departamento ng Kidlat ay magiging dekorasyon lamang. Paano tayo titingnan ng mga Diyos sa langit sa oras na yon? Baka pagtawanan tayo ng mga Diyos. Paano mo balak sanayin? Magsisimula ang espesyal na klase para sa mga kasanayan sa langit bukas. Nakaayos na ang guro. Magtipon tayo sa ika-isa ng oras ng maong. Mas maaga pa kaysa sa ensayo. Gusto ko lang makita kung anong tagapagturo ang kayang magturo sa atin kung paano kumidlat. Kung walang kwenta ang ituturo niya, babaliin ko ang buto ng sibil na yon hanggang maging karne. Ito ay isang dayuhang halimaw. Jiang Mei, nakipagsabuatan ka sa dayuhang demonyo, dapat kang mamatay. Jiang Mei, gusto mo bang mamatay kasama ang dayuhang demonyong ito? Dito. Hindi, ang taong ito ay may kakaibang pananamit. Hindi siya mukhang kanluranin. Magandang araw, mga kaklase. Ako si Suxuansi. Maaari niyo akong tawagin Professor Su. Ano ang bagay na yon? Mabuti, siya ay handa na. Mga kuya, sumali na kayo. Sa hindi paggalang sa instruktor, parusa ng 3 buwang kabutihan. Dakilang Diyos. Sa tingin ko, si Jiang ay niloloko lang tayo. Hindi niya talaga tinitingnan si Ginoo ng Kulog, na isang tunay na Diyos. Kailangan natin siyang turuan ng leksyon. Kailangan nating bigyan siya ng aral. Ngayon, diretsyo na nating patayin sila. Pagkatapos, ibabalita natin sa hari. Ang dalawang ito ay mula sa lahi ng mga demonyo. Gusto mo bang maranasan ang pakiramdam na tinamaan ng kidlat? Gusto mo bang maranasan ang pakiramdam na tinamaan ng kidlat? Ipinapakilala ko ang taong ito, si Suxuans. Siya ay propesor sa Departamento ng Pisika ng Kinda. Pangunahing dalubhasa sa plasma physics, atmospheric electricity at mga ekstremong electromagnetic phenomena. Hindi siya isang dayuhang nilalang, kundi isang modernong mataas na antas ng siyentipikong talento. Si Wen Chenzun ay isang espesyalista na aking inanyayahan. Isang taong may kakaibang pananamit, na sinasabing eksperto. Kung gusto mong mamatay, sabihin mo na lang ng direkta. Wen Chenzun, kalma ka lang. Hindi mahalaga kung ano ang suot niya. Ang mahalaga ay matutulungan niya ang kagawaran ng kidlat na maging mas malakas. Sa susunod, hindi na tayo kailangang maging mahiyain sa harap ng mga Diyos. At pagtawanan ng iba. Mas mabuting ang totoo ang sinasabi mo kung hindi. Laging may banta ng kamatayan sa trabahong ito. Gusto akong tamaan ng kidlat. Hintayin ang pagtatapos ng pagsasanay. Siyempre, mapapasilaw nito ang mga matatandang Diyos na may titan alloy na mata. Professor Su, maaari mo nang simulan ang klase. Ayon sa 2 batas ng paglipat ng talento sa pagitan ng mga lalawigan, ngayon ako ay espesyal na teknikal na tagapayo ng langit. Simulan na natin ang ating unang aralin. Una, kailangan niyong hanapin ang inyong kidlat. Bakit palaging naliligaw ng landas? Dahil sa magnetic field ng karga. Tingnan mo, ito ang hadlang sa kaalaman. Mga sinaunang Diyos, mag-aral ng mabuti. Matapos ang 10 araw ng pag-aaral, susubukin tayo. Matapos ang 10 araw ng pag-aaral, susubukin tayo. Hindi ko pa naintindihan ang mga nakaraang tanong. Yung propesor na nag-ayos niyan. Yung propesor na yon ang nag-ayos. Talagang kapaki-pakinabang itong bagay na ito. Kaya't pinutol si Jiang at siya. Naging uling. Huwag mag-isip ng formula. Sundin mo lang ang itinuro sa training. I-lock. I-calibrate. Kumpirmahin ang mga parameter ng kapaligiran. Pakawalan. Kung ngayon, kung ang aking lay ay mapahiya sa harap ng mga Diyos, hayaan mong matikman ng batang ito. Ang 10 langit na Diyos ng Kulog. Ang kapangyarihan ni Puhua Chenzun. Hindi pa ako nakapagpatama ng ganito ka-accurate. Pakiramdam ko ay napakaganda. Sabay-sabay ang mga kidlat. Walang nalihis. Nabuhay ako ng 12,000 taon.
Hindi ko akalain na isang maliit na Diyos-Diyosan ay may ganitong kakayahan. Sa pagsusuring ito, ang average na rate ng pagtama ng Departamento ng Kidlat ay 78.3%. Bago ang pagsasanay, tumaas ng 34.1%. Gino Wenchen, ngayon sa tingin mo, nakapakinabang ba ang pagsasanay? Envoy Jiang, ako si Wen, nabihag na ako. Kung sino man ang magsalita ng masama tungkol sa iyo kahit isang salita, tiyak kong papatamaan ko siya ng kidlat. Napakabait mo naman. Pakiusap kay espesyal na Sugo Jiang na ipalaganap ang paraang ito sa buong kagawaran ng kidlat. Walang problema. Mga kasama, naresolba na ang problema ng kagawaran ng kidlat. Sino na ang susunod? Sumpa, huwag naman sanang ako ang target niya. Narinig ko na sa departamento ng kidlat. Ang galit ay umabot na sa langit. Huwag sanang dumating dito at guluhin ang departamento ng yaman ko. 任务揭露3个部门的不胜任，完成进度1/3，奖励解锁招聘天眼终极。新功能可查看先神潜在天赋与职业倦怠指数，额外奖励万灵巨元丹。万灵巨元丹汇聚万族精元凝练，一力抵万年苦修。 Stang ina, ang dami. Ngayon, ang pinakamahalaga. Unang tapusin ang misyon para makakuha ng mas maraming gantimpala. 神部主管赵公明今年香火收入增长率-2.3%，持续下跌，职业倦怠指数87%，极高。潜在天赋商业嗅觉 S 级未开发，风险偏好 A 级，以扭曲为赌博。 Sistema, nagkamali ka ba? Ang kailangan ko ay ang datos ng Diyos ng Kayamanan. Pagsusugal ng Diyos ng Kayamanan. Huwag masyadong malayo. Si Zhao Keishen ay natalo muli kay Dao Mu Yuanju ng 3,000 puntos ng kabutihan. Narinig ko na naglaro siya ng higit 20 araw ngayong buwan. Talo siya araw-araw. Saan siya kukuha ng ganitong kabutihan? Narinig ko. Inilipat niya ang pondo para sa mga debosyon. 100%准确，不可能出错。 Hindi nakakapagtaka na kahit anong gawin ko dito sa mundo, hindi ako yumayaman. Mukhang naglalaro ng sugal ang Diyos ng Kayamanan. Sa larong ito, tumaya ako sa Beiju Luzhu para sa 100 taon ng magandang panahon. Ikaw na ang bahala, Gongming. Ako at ang magiging swerte sa pagsusulit sa timog na dipa sa susunod na 30 taon. Sigurado ka ba? Kung matalo ka, ang magiging top scorer sa 30 taon ay magkakaroon ng malaking swerte. Huwag nang magsalita pa, magbukas na tayo. Paano nangyari ito? Salamat sa iyong pag-unawa. Masyado nang maaga. Mukhang wala ka ng pondo para magpusta kamakailan. Sige, aalis na ako. Sandali lang. Bukas sa ganitong oras. Sa dati nating lugar. Kung hindi mo maibabalik ang mga natalo mo, ang kakulangan sa Departamento ng Diyos ng Kayamanan ay hindi kailanman makupunan. Kung hindi ka sang-ayon, babalik ako bukas. Ako mismo ang Diyos ng Kayamanan. Paano ako matatalo sa sugal sa kanya? Napaka-elegante ng Diyos ng Kayamanan. Nag-iisa sa gabi sa Gold Vault. Emisaryo Jiang, ito ay mahalagang lugar ng kagawaran ng pananalapi. Hindi ka ba natatakot na isumbong kita sa kanyang kamahalan? Huwag kang magmadali, tingnan mo muna ito. Saan mo nakuha ang mga ito? Saan mo nakuha ang mga ito? Hindi mo na kailangang alalahanin yan, Ginoong Diyos ng Kayamanan. Ang sagutin mo, bakit taon-taon bumababa ang kita mula sa insenso? At taon-taon tumataas ang hindi malinaw na gastusin. Saan napunta ang pera? Alam ko na hindi mabuti ang intensyon ng batang ito. Ako ang dakilang Diyos ng Kayamanan. Hindi ba't hindi niya ako matatakot? Ito ay lihim ng Departamento ng Kayamanan. Wala kang karapatang makialam. Alam ko na magiging ganito siya. Talagang hindi siya iyak hanggat hindi siya nakakita ng kabaong. At ano naman ito? Gamitin ko ang recruitment yan para tingnan ang iyong potensyal na talento. Na-level ang iyong pangnegosyong pangamoy. Dapat sana ito ang magpapaangat sa iyo bilang pinakamayamang Diyos sa 3 mundo. Ngunit ang katotohanan ay ang Departamento ng Diyos ng Kayamanan ay malapit ng maging nalulugi. Ginamit mo ang iyong talento sa sugal, tama ba? Wala kang karapatan na siraan ang tunay na Diyos. Kailangan kong iulat ito sa Lingxiao Hall. Maaari pa akong mangutang ng ilang utang ng insenso. Ito ang boses mo, di ba? Kailangan ko bang ilabas ang mga ebidensyang video ng transaksyon ng kapalaran? Gusto mo bang ilabas ito? Paano siya nagkaroon ng mga ebidensyang ito? Talagang hindi basta-basta ang batang ito. Hindi nakapagtataka na si Wenzong ay sumusunod sa kanya dati. Anong gusto mong mangyari? 2 pagpipilian. Ngayon ay ibabalot ko ang ebidensya. At ihahatid ito sa mesa ni Chanshu. Ang mga Diyos na naglalaro ng sugal at ng aabuso sa mga debosyon ay nag-aalok ng kapalaran. Sapat na yon para ibaba ka sa mundo ng tao ng 10 beses. Pangalawa, makipagtulungan sa aking reforma. Ang Departamento ng Diyos ng Kayamanan ay lubusang ayusin.
Magdadala ng makabagong konsepto sa pamamahala ng yaman. Ikaw pa rin ang Diyos ng kayamanan. Kailangan mong sundin ang aking patakaran. Ang iyong patakaran. Itinatag ang Chianting Investment Bureau. Mag-invest sa potensyal na industriya sa ibaba. Ilulunsad ang God of Wealth Loan. Ang legal na interes sa pananalapi sa alay ay mapupunta sa publiko. Index ng kalusugan ng yaman sa mundo, pantay na pamamahagi ng kapangyarihan at swerte. Napaka-profesional na plano. Mayroon kang na-level na pang-amoy sa negosyo. Hindi ito dapat sayangin sa mesa ng sugal. Gamitin ang sistemang ito. Tinitiyak kong sa loob ng 100 taon. 3 beses ang kita ng Diyos ng kayamanan. Sa oras na yon, ang mga talo mo sa sugal ay hindi na mahalaga. Ang planong ito ay talagang dumating para iligtas ang buhay ko. Kailangan pa bang pumili? Pumili ako ng 2. Sumpa, si Jiang. Kakatapos lang niyang manghimasok sa departamento ng kulog. Ngayon ay manghihimasok na naman sa departamento ng yaman. Ano bang nangyari sa Diyos ng yaman? Bakit siya nakikinig sa kanya? Ano bang estratehiya ang ipinatutupad? Sa tingin ko ang dapat ayusin ay ang Xianji Department. Kung may problema si Jiang sa sarili niya, tiyak na matatanggal siya sa posisyon bilang espesyal na sugo. Sa oras na yon, tingnan natin kung paano niya pamamahalaan ang mga bagay sa ating departamento ng pananalapi. Espesyal na sugo Jiang. Nagpadala ang Department of Wealth ng mga resulta matapos ang pagpapatupad ng proyekto. Kailan kaya natin makikita ang napakaraming ito? Ilagay mo na lang sa mesa. Hindi ba marunong gumawa ng buod ang mga tao sa departamento ng Diyos ng Kayamanan? Kapag natapos na ang proyekto, kailangan talagang sanayin sila ng mabuti. Buti na lang at may modernong sistema ng opisina ako. Tinutulungan ako ng sistema na ayusin ang mga dokumentong ito bilang datos. Ang tanggapan ng pamuhunan ng langit ay nag-invest sa agrikultura ng Donghai Fusan upang itaguyod ang mga bigas na lumalaban sa bagyo. Inaasahang magiging 0 ang rate ng gutom sa mga pampang na nayon sa loob ng 3 taon. Suportahan ang Yuming Edge Technology Workshop. Gawing pambahay na gamit ang teknolohiya ng paglilinis ng tubig mula Wangchuan para sa pagproseso ng maruming tubig. Tama nga, kailangan talagang gawing moderno at siyentipiko ang pamamahala sa langit. Tama nga, kailangan talagang gawing moderno at siyentipiko ang pamamahala. Namuhunan na ang Investment Division ng Langit sa East Sea Technology Workshop at inilunsad na ang teknolohiya ng paglilinis ng Wangchuan Water. Tama nga, kailangan talagang gawing moderno at siyentipiko ang pamamahala. Ang resulta ay napakaganda agad. Panahon na para bigyan ko ng gantimpala ang sarili ko. Talagang kamangha-mangha ang elixir na ito. Ang lahat ng espiritu ay dumadaloy sa akin tiyan. Ang dagat ng ki ay mula sa pagkaubos patungo sa kasaganaan at pagkatapos ay pinalalaki. Ganito ba ang pakiramdam ng pagsasanay sa pagkakaroon ng immortal, nakakabighani? Harili. Si Xiaoman. Tulungan si Harili na tingnan ang upuan. Harili. Ang iyong upuan ay nasa ika-12 na hilera, upuan 7. Ako ang palaging nakaupo sa pangunahing upuan. Ano ka ba? Bakit ka mag-aayos ng upuan ko? Ang mga upuan sa Pan Peach Conference ay nakaayos ayon sa Lie completion rate. Ang mga sundalo ng langit na iyong pinamumunuan ay hindi umabot sa target sa loob ng 2 sunod-sunod na quarter. Ang rate ng pag-alis ng mga celestial soldiers ay lumampas ng 300%. Ang rate ng pag-alis ng mga tauhan ay lampas sa 300%. Ang rate ng pag-alis ng mga tauhan ay lampas sa 300%. Maaari ka lamang umupo sa ika-12 na hanay. Si Li Tianwang at ang kanyang anak ay kilalang may masamang ugali. Mas mabuting huwag na lang siyang galitin. Ako ay itinalaga ng emperador ng Jade bilang espesyal na sugo para sa reforma sa yaman ng langit. Hindi na ba nakikinig si Li Tianwang sa mga salita ng emperador ng Jade? Kailan ka naging karapat dapat naturuan ako ng iyong ama? Isang pansamantalang manggagawa. Magaling na bata. Hindi nakapagtataka na napakalakas ng loob mo. Ngayon, kailangan kitang turuan kung paano maging isang Diyos. Huwag ikatlong prinsipe. Huwag ikatlong prinsipe. Ang batang ito ay isang simpleng pansamantalang manggagawa. Paano nagkaroon ng ganitong kalakas na espiritu? Hindi nakapagtataka na ang batang ito ay napakamasungit. Talagang minamaliit ko siya. Ano pang mga trick ang mayroon? Hayaan mong subukan ko. Ang ikatlong prinsipe ay tiyak na sisira ngayon. Sa piyesta ng prutas ng Reyna ng Langit. Huwag mo akong gamitin ang Reyna bilang dahilan. 检测到宿主有危险，自动召唤武器。
Naku, bakit hindi mo sinabi agad? Halos napahamak na ako. Gusto ko ring makita. Itong nag-aabot ng dragon na ugat. At nag-aalis ng dragon na balat na si Santaizi. Kung gaano siya kalakas. Suanyuan Dragon Pattern Spear. Paano ito napunta sa kanyang kamay? Suanyuan Dragon Pattern Spear. Kapag lumabas ang sibat, ang dragon ay umaatungal at nanginginig ang tatlong mundo. At ang nakaukit na dragon sa sibat na ito ay maaaring magising, kasabay ng pag-unlad ng may-ari nito. Unang yugto, paghahati ng salamin. Ikalawang yugto, pagiging dragon. Maaaring tawagin sa huling bahagi. Ang sinaunang anino ng dakilang dragon. Ano ba talaga ang pinagmulan ng batang ito? Talagang malakas ang sibat na ito. Parang may nag-aalimpuyong dragon. Pinalala mo ang galit ko, bata. Prinsip! Tama nga, delikado ang mamagitan. Itong dalawang baril ay pumasok sa katawan. Walang ilang libong taon. Walang ilang libong taon. Baka hindi maganda ang pag-aalaga. Baka ikaw ay kasama niya. Nezha, huwag maging bastos. Ang mga patakaran na itinakda ni Ginoong Jia ngayon, ito ay ayon sa kagalang-galang na pahintulot ng kanyang kamahalan. Huwag kayong mag-alala sa maliit na bagay na ito. Huwag kayong mag-alala sa maliit na bagay na ito. Huwag sirain ang pagdiriwang ng mga peach ng reyna. Sa tingin ko, nalilito na ang emperador ng Jade. Mag-ingat ka sa iyong mga salita, ikatlong prinsipe. Mag-ingat ka sa iyong mga salita, ikatlong prinsipe. Huwag kang magbitiw ng mga walang kabuluhang salita, Nezha. Li Tianwang, paupuin mo si Nezha. Yung sinabi mo kanina, kunwari hindi ko narinig. Ngayon, pagbigyan natin si Ginoong Venus. Sa susunod, sa mundong ito, magkakaroon na naman ng isang bagong demonyo. Bakit nasa unang hanay si tatay ng lupa? Iyan ang pwesto ni Li Tianwang. At hindi ba yon si Jiang, ang espesyal na sugo? At hindi ba yon si Jiang, ang espesyal na sugo? Mga patakarang itinakda. Sinasabing mahusay ang pamamahala ng Diyos ng lupa. Tumaas ng husto ang ani ng mga persimmon. Ganun ba? Kaya may pagkakataon din ba ako? Ngayon, ang langit ay hindi na tulad ng dati. Basta't ikaw ay magsusumikap, tiyak na magiging susunod na hari ng mga scroll. Ito ang unang beses kong marinig. Ang posisyong ito, pareho ba ito kay Hari Li? Ang hari ng mga scroll ay hari din, di ba? Basta't makuha ang lahat ng mga Diyos. Ano man ang gusto niyang hari, maaari kong likhain ang sinumang hari para sa kanya. Hari ng mga Diyos. Hari ng mga Diyos. Hari ng mga Diyos. Hari na lumilipad. Hari ng mga Diyos, ako ang hari. Halos ganito. Halos ganito. Gusto kong umangat sa posisyon. Gusto kong maging hari ng mga papel. Naniniwala ako sa iyo. Sandali lang, malaking tao. Ano ang balak mo? Ang iyong mga tagapagpahiwatig ng magandang kapalaran noong nakaraang quarter. Kumpleto lang ng 47%. Noon ay isang obserbasyong panahon ng isang engkanto. Pwede lang umupo sa ika-24 na hanay. Nakatanggap ng pangalawang prutas. Haha. Engkanto na nakadapang paa. Sa susunod, baka sa labas ka na lang. Kakainin ang natitirang prutas ng mga Diyos-Diyosan. Sinasadya mo bang ipahiya ako? Ang maliit na Diyosa ay sumusunod sa mga patakaran. Anong kalokohan namang mga patakaran ito? Hindi ko pa narinig ito. May ganitong patakaran sa langit. Kung walang huminto sa batang ito. Sa hinaharap, lahat sa langit ay susunod sa kanya. Maliit na opisyal ng Diyos. Hindi ka bagay na makialam sa pantaong piyesta. Ngayon, ituturo ko sa iyo ng mabuti. Ano ang tunay na mga alituntunin? Aba, yung sipa na yan sa katawan. Para lang bang nabasag ang dibdib? Isang maliit na Diyos-Diyosan. Kaya mong harapin ang aking nakalbari foot. Buong langit ay hindi makakapigil sa akin. Higit pa sa, hindi nakakapagtaka na napakamakapangyarihan. Hindi ako natatakot. Sa dragon ng Suanyuan, dumating ang Jade Emperor. Dumating ang Empress ng Kanluran. Bakit nandito ang Jade Emperor? Kung mahulog ako sa harap ng mga Diyos, at magmukhang tanga, paano ko pa sila makikita sa hinaharap?
Magandang araw, Jade Emperor. Magandang araw, Reyna ng Langit. Maaari na kayong umupo, mga Diyos. Ano ang nangyari kanina? Hindi naman ito tungkol sa pagsumbong, di ba? Mahal na hari, kanina po ay nakikipag-usap ang maliit na Diyosa. Kay Dakilang Diyosa tungkol sa bagong patakaran sa pag-upo. Hindi agad naintindihan ni Dakilang Diyosa. Ipinaliwanag po ito ng maliit na Diyosa. Bakit siya tumulong sa akin? Diyosa, si Neza ay hindi nasisiyahan na si Haring Lee ay nakaupo sa ika-12 na hanay. Ginagawa ka lang niyang sandata. Sa kakayahan ng Dakilang Diyosa. Tiyak na matatapos ang mga layunin sa susunod na quarter. Sa oras na yon, natural na makakabalik ka sa iyong orihinal na upuan. May malasakit ang kanyang kamahalan. Sa pagsasaayos ng mga Diyos na hindi kumikilos sa langit. Mga Diyos na tulad nito ay tapat. Tiyak na magiging halimbawa ako. Hindi ko akalain na kailangan kong hampasin siya sa dibdib. Siya pa ang nagbalik ng kabutihan sa masama. Talaga namang kasalanan ko. Mabuting kaibigan. Simula ngayon, tiyak na makikipagtulungan ako sa iyo. Maging halimbawa. Maging huwaran sa lahat ng Diyos. Kapatid na mabuti. Dumating ang Diyos ng kayamanan. Dumating ang Diyos ng kulog. Magandang araw po sa Hari ng Langit at sa Reyna ng Langit. Makatayo na po kayo. Kapatid na Jiang, salamat sa iyong plano. Dahil doon, napanatili ko ang dati kong pwesto. Nagpapasalamat ako dito, Ginoong Gongming. Walang anuman, mahal na Diyos ng kayamanan. Tungkulin ko po ito bilang isang maliit na diwata. Ngunit ang reforma sa kagawaran ng kayamanan ay hindi pa ganap na naipatupad. Kailangan pa rin itong tutukan at gabayan. Kailangan pa rin itong tutukan at gabayan. Ito ay natural. Hindi ko pwedeng. Hayaan ang iyong pagsisikap na masayang. Sa oras na yon, sana. Mas madalas kang pumunta sa bahay ng Diyos ng pera at magpayo. Kapatid na Jiang, kailan ka libre na pumunta sa bahay ng Diyos ng kulog? Wenzong, hindi mo alam ang tamang pagkakasunod-sunod. Kung pag-uusapan ng pagkakasunod-sunod, ako ang nauna. Si Jiang mo ang unang nagreforma sa aking departamento. Ako ang nauna. Ako ang nauna. Sina dalawa. Hindi mo ba alam ang iyong kakayahan? Ako, sa maliit kong katawan, ay hindi kayang tiisin ang kanilang ganyan. Wenzong, hindi ka makatuwiran. Hayaan nating ang emperador ng Jade ang humusga. Kung humusga, humusga. Sa kasalukuyan, ganito ang mga nagawa ng departamento ng Kidlat. Natatakot ka ba na hindi kami makakabawi sa maliit na departamento ng Diyos ng Kayamanan? Anong nangyari kina Thor at God of Wealth? Napikon na naman ba sila kay Jiang Mei? Malaki ang ginawang reforma ni Jiang Mei. Baka sina Thor at God of Wealth. Matagal nang may sama ng loob sa kanya. Si Jiang Mei, isang maliit na opisyal lang. Pero naglalakas loob siyang pakialaman ang bawat departamento sa langit. Maraming Diyos ang hindi nasisiyahan sa kanya. Ano ang ginagawa ng dalawang mahal na ministro? Kailangan kong maagapan ito. Ang taong ito ay laging magaling sa pananalita. Kung siya ang mauuna, tiyak na maagaw niya si Jiang Mir. Mahal na hari, nais kong humingi ng katarungan mula sa iyo. Wala na si Jiang. Mahal na Ginoo, nais din ng inyong lingkod na pag-usapan ang tungkol kay Emissary Jiang. Mukhang hindi nagustuhan ni Jiang ang Diyos ng kulog at Diyos ng kayamanan. Nang husto, ang dalawa ay nagmamadali. Naipaalam ito sa inyo. Na na-offend ang dalawang ito. Mukhang hindi na kayang panatilihin ang titulong ito ni Jiang Mei. Natatakot akong mawawala na ito. Hindi ko alam kung ano ang magiging desisyon ng emperador. Matapos marinig ang sinabi ni Thor at ng Diyos ng kayamanan. Ihuhulog ba siya sa mundo? O aalisin ang kanyang diwa ng Diyos? Sa anumang kaso, isa siyang salot sa lipunan. Hindi pwedeng manatili sa mundo ng mga Diyos. Bagamat medyo kakaiba ang mga patakaran na itinakda ni Brother Jiang mo. Pero lahat ito para sa ikabubuti ng langit. Huwag mo siyang gawing mas mahirap. Hindi ba't si Barefut Immortal na rin ang nakatutok kay Jiang mo? Barefut, tungkol kay Jiang mo ang usapan namin. At ano naman ang kaugnayan nito sa'yo? Tumulong si Barefut Immortal kay Jiang mo at nagsalita. Ang Diyos ng kayamanan ay ganito pa rin ang galit. Mukhang malaki ang alitan niya kay Jiang Mei. Walang kinalaman sa iyo ang usaping ito. Huwag kang makialam. Ngayon, hindi basta-basta pagpapakumbaba ng Diyos ng kulog kay Jiang Mei. Kailangan nating ayusin si Jiang Mei ngayon. Kung hindi, darating ang panahon na tayo ay mapapahamak. Ngayon, nandito ako. Walang sinuman sa inyo ang pwedeng manggulo kay Jiang Mei. Kanina, ang Daxian na walang sapin ay gustong sipasipain si Jiang Mei. Bakit ngayon ay pinagtatanggol na siya? Nakaaway ni Daxian si Jiang Mei si Intinsen at si Keishan. Mas mabuti pang huwag ka nang makialam. Baka ikaw pa ang mapahamak. Kailan ba ako nakaaway ni Jiang Mei? Mabuti pa ang samahan namin ni Jiang Mei. Walang kapatid si Jiang Mei. Si Jiang Mei ay isang maliit na opisyal ng Diyos. Sa tanggapan ng mga Diyosa, isa lang siyang pansamantalang empleyado. Paano siya magiging kapatid ng Diyos ng Kidlat at Diyos ng Kayamanan? Kanina, ang Diyos ng Kidlat at Diyos ng Kayamanan ay nais makipag-alitan kay Jiang Mei. Bakit ngayon ay sinasabi nilang kapatid siya ni Jiang Mei? Ang makasama ang isang tao tulad ni Jiang Mei bilang kapatid ay isang biyaya. Ako at si Jiang Mei ay magkaibigan. Kung may sinuman na nag-imbento ng mga kwento, hindi ko siya palalampasin. Si Jiang Mei ay hindi walang kakayahan.
na kahit ang Diyos ng kulog at Diyos ng kayamanan ay nahatak niya. Ang reforma ni Jiang Mei ay darating din sa atin. Ako si Qin Zhao, ang opisyal ng mga Diyos. Pakiusap, mahal na hari, tulungan mo ako. Araw ng pagtitipon ng mga peach. Anong gusto mong ipagawa sa akin? Gusto kong aakusa si Jiang Mei dahil sa pagmamay-ari ng kapangyarihan bilang espesyal na kinatawan na ibinigay ng hari. Sa opisina ng mga diwata, nagpapakasaya. Lahat ng mga diwata na hindi niya gusto ay pinalayas. Ako ay nakakasakit sa interes ng ilang tao. Hala, kalokohan yan. Simula nang maging espesyal na kinatawan si Jiang Mei, naging masipag siya at responsable. Paano maaaring maging tulad ng sinabi mo? Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng pagsisinungaling? Bakit kailangang takutin ni Eltins ng isang maliit na Diyos para ipagtanggol si Jiang? Walang dahilan para takutin ang isang maliit na Diyos. Tama ang sinabi ng ikatlong prinsipe. Hindi ba't hindi binibigyan ni Eltins ng pagkakataong magsabi ng totoo? Ang mga pinalayas ni Jiang ay mga hindi makakamit ang mga layunin. Paano mo nasabi iyan ng walang basehan? Ikaw ngayon ang paborito niya. Siyempre kakampihan mo siya. Ngayong may immortal na opisyal na nag-akusa. Kailangang imbestigahan ito ng mabuti. Hindi pinapayagan ng langit na abusuhin ng sinumang immortal ang kanilang kapangyarihan. Tama po, kamahalan. Hindi ginamit ni Jiang ang kapangyarihang ibinigay niyo para apihin ang mga opisyal ng Immortal Registry. Hindi dapat baliwalain ang mga batas ng langit. Dapat itong parusahan ng mabigat. Mangyaring suriin ito ng lubusan, mahal na hari. Mangyaring suriin ito ng lubusan, mahal na hari. Kailangan lamang ng mahal na hari na dalhin ang mga opisyal mula sa tanggapan ng mga diyosa. Para sa investigasyon, para sa pagtatanong, hindi na kailangan. Hindi panahon ngayon para kay Jiang Mei na magpadalos-dalos. Kung hindi mo maipapakita ang iyong kawalang sala, mahirap na ang buhay mo sa langit sa hinaharap. Hindi kailangan. Akala mo ba ay madali lang ako? Basta't i-report mo si Jiang Mei. Tutulungan kitang makakuha ng pagkakataon para sa iyong kapatid na babae sa lupa. Isang pagkakataon lang ito. Mabuti na lang na isipin mo ng mabuti. Sige, pupunta ako. Nagmamalupit ka sa harap ng mga espesyal na sugo ng emperador sa pantalong puno. Patawarin mo ako, mahal na emperador. Sugo Jiang, talagang wala akong ibang magawa. Ang kapatid kong babae ay nag-iisa at walang kasama sa mundo. Umaasa na maikulong ako sa moralidad. Sayang, wala akong moralidad. Xiao Kungming. Ilang beses kong naaalala na ang imbitadong opisyal na ito ay mula sa Departamento ng Diyos ng Kayamanan, di ba? Hindi kaya ikaw ang nag-utos nito? Si Wenzong talaga ay isang maliit na tao. Gamit ang pagkakataong ito, sinubukan niyang siraan ang relasyon ko kay Jiang Mei. Si Jiang Mo ay ang tagapagligtas natin sa Departamento ng Diyos ng Kayamanan. Huwag nating hayaang magkamali siya tungkol sa akin. Maliwanag ang iyong paghuhusga, Hari. Walang tulong si Jiang sa reforma ng Diyos ng Kayamanan. Hindi ko kailanman magagawa ang ganitong bagay sa kanya. Aking kukunin si Qin Feng ngayon din. Sa harap ng lahat ng mga Diyos, maayos na susuriin. Ginoo ng Kayamanan. Ngayon ay ang pagtitipon ng mga prutas ng peach. Hindi na kailangang mag-alala para sa mga ganitong maliliit na bagay na makagambala sa kasiyahan ng mga Diyos. Talagang iniisip mo ang lahat. Matapos ang pantalon ng peaches na ito, dapat ay maayos na hawakan ni Gongming. Hindi ko tiyak na palalagpasin. Ang sinumang nagnanais na ipahamak si Ambassador Jiang. Hindi dapat magdusa si Jiang ng hindi makatarungang parusa. Ihandog kay Emissary Jiang ang pinakamalaking peach ng buhay. Ngunit ito ay mataas na antas ng peach na nagbubunga tuwing 9,000 taon. Ang kumakain nito ay maaaring humaba ng buhay ng 10,000 taon. Papalitan ang buto at hugisin ang katawan ng Diyos. Ang mga mas mababa sa Jinxian ay maaaring gumamit nito. Maaaring direktang masira ang salamin. Si Jiang Mei ay isang maliit na tagapamahala ng mga Diyos. Si Jiang Mei ay isang maliit na sugo ng mga Diyos. Hindi ko akalaing ganito ang trato sa kanya. Mukhang ang Jade Emperor at ang Queen Mother parehong sumusuporta sa reforma ni Jiang Mei. Buti na lang kanina. Pinigilan ni Taibay si Nezha. Pinigilan ni Taibay si Nezha. Nakakainis. Itong batang ito. Mukhang magiging mas mayabang pa siya sa hinaharap. Ngayon, busog na busog. Anong pagkakamali ng batang ito? Sino ang nag-udyok sa'yo para ipahamak si Jiang Mei? Paano niya malalaman? Walang sinuman ang makakapagligtas sa'yo. Ang bagay na ito ay ipapasa ko sa tanggapan ng kapangyarihan ng langit, ng aming Diyos ng Kayamanan. Hindi namin kailangan ang ganitong uri ng taong nagtataksil. Diyos ng Kayamanan. Hindi ko lang talaga gusto. Walang tatlong maliit na diwata si Jiang na nakasakay sa iyong ulo. Bumubulong. Si Jiang ay tumutulong sa ating Departamento ng Diyos ng Kayamanan. Hindi ko pa alam.
Kahit sabihin mo, hindi mo rin maintindihan. Kung wala ang mga plano sa reforma ni Jiang, ang pagkalugi ng kagawaran ng Diyos ng kayamanan, baka hindi na kailanman mapunan. Sa madaling salita, kung sino man ang nagparatang kay Jiang Mei, ay siya ring kumakalaban sa akin, si Zhao Gongming. Itong bagay na ito noon, nakikita ko lang sa telebisyon. Hindi ko inakalang matitikman ko rin ito balang araw. Talagang mataas ang antas ng mga pangimbot na peach. Ang kapangyarihan ng Diyos ay humahampas sa buong katawan. Lahat ng natutulog na espiritual na butas ay nagising. Matandang Diablo. Nagtali-tali na ang mga pulang sinulid. Hindi talaga maalis. Ay naku. Kakaiba. Ako'y talagang nagbigay lamang sa kanya ng isang pulang sinulid. Nagbigay lamang sa kanya ng isang pulang sinulid. Bakit may dalawa pang nadagdag? Matandang Diyos. Nagtali na naman ang pulang sinulid. Sa pagkakatali na ito, maraming mga love triangle sa mundo. At ito pa. Lahat ng ito ay nagkabuhol-buhol. Sa mundo ng tao, may isang baryo. 50 pamilya ang nasa buong baryo. Puro pagmamahalan at alitan ng mga kamag-anak. Lalong humihirap ang pamamahala ng pulang tali. Ano na ang gagawin natin ngayon? Tagapamagitan ng buwan. Medyo abala. Narinig ko na nandyan siya. Walang mabuting mangyayari. Ginoong Jiang. Wala namang sugal sa templo ni Kuya. Alam kong wala kang sugal. Ang kasiyahan ng mga kliyente sa templo ni Kuya, kamakailan lang ay bumagsak ng husto. Huwag kang magbula. Ang buwan ng matanda ay ang pinaka-propesyonal sa pag-ugnay ng mga puso. Nagawa ninyo ang napakaraming mga hindi nagkakasundong mag-asawa. Ito ay gawain ng mga propesyonal. Mga walang kabuluhang sinasabi. Isang maliit na Diyos. Paano mangyayari yon? Dapat ay ibuhay. Paano niya nakuha ang mga datos na ito? Sa nakaraang 10 taon, mga kaso ng pagpapakamatay dahil sa hindi pagkakaintindihan sa relasyon. 63% dito ay maaaring maiugnay sa maling pag-configure ng red line. Ang iyong error rate ay mas mataas pa kaysa sa maling pagkakaayos ng kidlat. Normal lang ang paminsang pagkakamali. Normal lang ang paminsang pagkakamali. Hindi lahat ng Diyos ay perpekto. Pinapayagan din ang pagkakamali. Ito ba ay paminsang pagkakamali? Baka naman ako sa mundo ay hindi pa kasal sa edad na 30. Dahil na, ang pulang sinulid ng Diyos ng pag-ibig ay magulo. Nagsimula ang pagsusuri ng sistema. Bagay. Pulang sinulid ng kapalaran. Problema. Walang natatanging pagkakakilanlan. Walang otomatikong mekanismo laban sa pagkalikot. Nahuhuli ang algoritmo ng pagtutugma. Malabo ang pagtutugma batay lamang sa halaga ng kapalaran. Kung magbabase lang sa halaga ng kapalaran, malabo ang pagtutugma. Iminumungkahi kong gawing kumpleto ang pag-upgrade sa isang intelijenteng sistema ng pamamahala ng kapalaran sa pag-ibig. Matagal ko nang alam na hindi basta-basta ang batang si Jiang. Ngayon, gusto pa niyang gamitin kung anong sistema ng pamamahala para palitan ako. Kung magkakaroon ng ganitong sistema ng pamamahala, kailangan pa ba akong gawin ngayong buwan? Ito ay sariling bagay ng aking departamento bilang buwan-ari. Hindi ito konektado sa iyo. Pumunta ka kung saan ka man pupunta. Ako ang namamahala sa 3 taon ng kapalaran. Ako ang namamahala sa 3 taon ng kapalaran. Paano ko ito hahawakan? Ano ito? Bakit hindi ko kailanman nakita? Kailangan lang ilagay ang personalidad. 3 pananaw. Karma mula sa nakaraang buhay. Karma sa kasalukuyang buhay. Mga parameter tulad ng interes at hilig. Puntos ng pagkakatugma ng kapareha. Ang pulang linya ay may kasamang natatanging E-Good code. Ang pulang linya ay may kasamang natatanging bulan. Maaaring subaybayan. Maaaring ituwid. Hindi ka lang basta nagbibigay ng sabaw, Ming. Hindi ka lang basta nagbibigay ng sabaw, di ba? Nagbago na ang panahon. Senior. Ngayon, mahalaga ang pagsasanib ng iba't ibang larangan. Ngayon ay pinahahalagahan ang pagsasama ng iba't ibang larangan. Halimbawa, itong profesor. Ipinapakita ng sistema na ang kanyang pagkakatugma sa 3 babae ay 47. Ang natitirang 2 ay maaari nang itapon.
Para sa kwentong ito ng 4 na tao, naging puti na ang ilang hibla ng aking buhok dahil sa pag-aalala. Isang galaw lang ng daliri ni Mengpo at naayos na ito. Isang galaw lang ng daliri ni Mengpo, tapos na ang problema. Kompleto ang paliwanag ni Mengpo. Demo lang ito. Kung sang-ayon kayo, tutulungan kong gawing digital ang buong Moon Elder Hall. Sa ganoon, hindi nyo na kailangang araw-araw mag-ayos ng mga sinulid. Makakauwi kayo ng mas maaga. Ang tagal ko nang nag-ugnay ng mga pulang sinulid. Malapit nang mapalitan ito ng sistema ng pamamahala. Lolo, pumayag ka na sana. Hindi na talaga namin ma-unlock itong pulang linya. Nga, Lolo. Sa ganitong paraan, hindi na magkakaroon ng maraming taong nagmamahalan ng walang pag-asa. Lolo, subukan muna natin. Kung talagang ganun sila ka-epektibo. Sa templo ni Yulao, malaking bagay ito. Hayaan na lang natin na alisin ni Ginoong Jiang ang sistema ng pamamahala. Alam ko rin. Ang paggamit ng sistemang ito ay napakalaking kabutihan para sa atin. Ngunit ang tanging alam kong gawin ay ang mag-ugnay. Kung sakaling maapektuhan ng sistema ng pamamahala, ano ang gagawin ko? Sige na, Ginoong Xian, pumayag ka na. Nagmamadali na ang mga kamay ko. Pwede kong tanggapin. Pero dapat panatilihin ang mano-manong pag-ugnay ko. Ito ay may sentimental na halaga. Walang problema, kasunduan na. Basta minsan ay makapag-ugnay ako ng ilang magkapareha ng personal. Masaya na ako. 主线任务更新，揭露3个部门的不胜任已完成，奖励解锁天道劳动合同初级版，效果可与任何仙神签订强制履行协议，违者受天道反噬。新任务：举办天庭创新大赛，时限3日，系统额外奖励初级灵狐1只。你好， Kamusta, maliit na bata? Ano ang pangalan mo? Dahil napaka-cute mo. Tawagin na lang kitang Wangkai. Interesado ka bang mag-sign up sa 3 daigdig na inobasyon na kompetisyon? 没有。 Gusto mo bang malaman, kaibigan? Tungkol sa kompetisyon ng inobasyon ng langit. Nasa langit ako ng ilang libong taon. Hindi ko pa narinig ito. May mga Diyos din na walang asal. Opisyal ng langit. Gusto mo bang tingnan? Maraming premyo ang patimpalak ng inobasyon sa langit. Ako'y tagapag-alaga lang ng kabayo. Ano bang may inobasyon ko? Ah, ikaw pala ang pumalit kay Son Wukong bilang emperador ng mga kabayo. Ang inobasyon ay nangangailangan ng tapang. Bakit hindi mo sabihin ang problema mo? Baka makatulong ako sa'yo. Ang talino ng mga baka at kabayo sa makabagong panahon ay hindi biro. Ikaw ang bagong itinalagang espesyal na sugo ng Jade Emperor. Narinig ko na ang mga Diyos ng yelo, kayamanan at pag-ibig ay nahirapan dahil sa'yo. Naku, abala sa reforma. Nakalimutang i-promote ang panlabas na imahe. Ang langit ay hindi nagbabago sa loob ng 15 taon. Bigla ang pagbabago, tiyak na mahihirapan ang lahat. Ngunit ang mga Diyos na si Lin Tinsen, si Sishin at si Yulo ay pumuri sa aking pagbabago. Lahat sila ay nagbigay ng 5 bituin. Ngayon, ang Departamento ng Kidlat, Departamento ng Pananalapi at Departamento ni Yulo ay talagang umunlad kumpara sa dati. Kung sana magawa ko rin ang tulad nila. Paano pa ako makaka-innovate sa pag-aalaga ng kabayo? Kung nais ng mga Diyos, may ideya ako. Walang nagparehistro para sa espesyal na sugo. Walang problema, may isang tao nang nagpareserba. Hindi mawawala ng tao. Pwede bang makipagkumpetensya ang isang tao? Tanggapan ng pagpaparehistro para sa inobasyon na kompetisyon. Tama ba na hindi pa natatapos ang pagpaparehistro ni Sugo Jiang? Tama ba na hindi pa natatapos ang pagpaparehistro ni Sugo Jiang? Hindi pa tapos. Yung taong binanggit ni Envoy Jiang, hindi kaya si Bimawen yon? Sa lahat ng mga Diyos sa langit, si Bimawen ang pinakaminaliit. Kung ibang opisyal pa ang magpaparehistro, lalo nang hindi siya pupunta. Nakapagparehistro na. Pegasus Meteor Express Space Folding Logistics System. Parang ang astig pakinggan. Buti na lang tinuruan tayo ni Envoy Jiang. Huwag kang mag-alala. Siguradong magugulat ang 3 mundo kapag naipatupad ang planong ito. Xiao Man, ayusin na natin ang mga bagay at magtapos na sa trabaho. Ganito na ba talaga ang pagtapos ng trabaho? Chang, ang alaga mong Yumi ay nagkalat na naman ng dumi sa paligid. Bakit ang baho nito? Suanu, ang tinutukoy mo ay ang aking luya na noodles. Medyo mabaho nga ito, pero sobrang sarap kumain ito, na nag-iwan ng matamis na alaala. Sinasabi mo bang pwede itong kainin? Bakit hindi ko pa ito natikman dati? Hindi ko rin alam noon. Si Jiang ang nagsabi sa akin.
Kasama niya si Bima Wen sa Tianma Liuxing Express. Maari tayong tulungan nila mula sa tatlong mundo. Ano mang gusto mong dalhin, ihatid mo. Ang mahalaga ay napakabilis. Simula nung ginamit ko ito, lumaki na ang tiyan ko ng isang beses. Ang maliit na engkanto na yon ang galing. Nga. Kaninang nakaraan, ano yung dumaan? Parang si Wen Tizun. Nakuha na naman ni Wen Tianzun ang bagong kasangkapan. Mukhang ang galing-galing. Ang sinasakyan ni Haring Ama Wen Tianzun ay ang kanyang kabayo. Bakit hindi ko pa kailanman nakita? Wen Tianzun. Si Li Tianwang, ang ikatlong prinsipe, ang swerte mo. Wen Tianzun, ito ay. Wen Tianzun, ito ay. Bakit ganito katigas ang bagong sasakyan mo, Lil Tinsen? Ito ay si Jiang Miad. Ipinadala ito sa akin ng Tianma Liuxing Sudi. Tawagin itong electric bike. Tianma Liuxing Sudi. Tianma Liuxing Sudi. Ito ay itinatag ni Jiang Miese kasama si Yui Aiyan. Matapos mag-order, talagang darating. Si Jiang ulit. May kakaibang talento ang batang ito. Tungkol sa e-bike na ito, sabi ni Ambassador Jiang, ito ang pinaka-cool na sasakyan sa mundo. At hindi mo na kailangang alagaan. Kailangan mo lang itong charge para tumakbo. Sa langit, mas madali itong sakyan. Sobrang mataas ng rate ng paglingon. Gusto niyo bang subukan? Uy. Maging maingat ka, Santa Izzy, sobra ka na sa bilis. Hindi yan ang estilo ko. Nezha, huminto ka agad. Sabi natin, isang tao lang ang sasakay ng sandali. Sabi natin, isang tao lang ang sasakay ng sandali. Panahon na para maging ama. Yung pakiramdam na parang lumilipad. Gusto ko ring magkaroon ng isang sasakyan mula kay Jiang. Maaari bang magalit pa siya? Baka pwede kong ibigay sa kanya ang 9-turn golden pill. Siguradong magkakaroon siya ng galang sa akin, di ba? Sino ang makakapag-isip na ang isang maliit na electric scooter ay makakapagbigay ng buhay muli? Pagsusulong ng antas ng Diyos sa pamamagitan ng siyam na paglikha ng buhay na bato. Pakiramdam ko ay lumakas na naman ako, ang saya. Hindi ba sinabi ng sistema na ang Suanyuan Dragon Pattern Spear ay makakapagsumo ng dragon? Ang antas ng aking pagsasanay ay umunlad na ng husto. Subukan ko. Talaga namang kahanga-hanga. Kapag umabot na sa huling bahagi, makakapagsumo ng sinaunang dragon. Imahe ng mga Diyos sa langit. Sino ang may lakas ng loob na tingnan ako ng masama? Oh, narito na ang batang mayaman. Lahat umatras. Misteryoso at masiglang kabataan. Ang ganda ng electric bike ni Jiang. Minsan, mahirap din maging Diyos. Kahit isang maliit na electric bike, hindi pa niya nakita. Akala niya ay mahalaga ito. Sa mundo, ito ang pinakamababang uri ng hayop na ginagamit na sasakyan. Basta't masaya ang ikatlong prinsipe. Kami, mga tunay na lalaki, hindi nag-aalala sa maliliit na bagay. Ang mga nakaraang bagay ay tapos na. Mula ngayon, ikaw na ang aking kapatid. Kung may Diyos sa langit na mang-api sa iyo, banggitin mo ang pangalan ko. Siguradong magiging kapaki-pakinabang. Alam ba ng demonyong ito kung gaano kalakas siya? Laging dumarami ang mga order ni Jiang. Doble ang kita. Lahat ay masigasig. Yung mga Pegaso na hindi nag-ehersisyo ay nagiging mataba na. Kamakailan, si Santaizi at si Li Tianwang ay naglalakad gamit ang maliit na electric scooter sa paligid ng langit. Parami na ng parami ang mga Diyos na bumababa sa maliit na electric scooter. Sino ang makakapag-isip na ang electric bike ay naging sikat dahil kina Nezha at Li Tianwang? Diyos, may masamang balita. Nagpadala ang Jade Emperor ng mensahero para ipaalam na ikaw at si Jiang ang mensahero ay pupunta sa Lingxiao Hall. Sabi nila ay tungkol daw sa tanong tungkol sa Pegasus Meteor Express. Narinig ko na si Jiang ay nagtatag ng Heavenly Innovation Competition. Si Bima Wen lang ang nagparehistro. Gumawa sila ng kung anong Pegasus Meteor Express. Nang malaman ito ng Jade Emperor, agad niyang pinahanap sila para tanungin. Ang Pegasus ay palaging ginagamit ng mga Diyos sa langit. Paano mo ito magagamit na parang ordinaryong hayop sa mortal na mundo para maghatid ng mga bagay? Sobrang sayang ng yaman. Ngayon, tingnan natin kung paano pa makakapagpalusot si Jiang. Magandang araw, Majestad. Walang anuman, mga mahal na ministro. Ngayon, narinig ko, mga mahal na ministro, na ginamit niyo ang mga kabayo ng Imperial Horse Bureau para magpadala ng mga bagay sa mga Diyos. May ganitong bagay ba?
Huwag sanang magtanong ang kagalang-galang tungkol dito. Bagamat hindi si Jiang ang nag-isip nito. Ngunit ako ang nakinabang dito. Kung ang kagalang-galang ay magpaparusa, hindi ko siya dapat isama. Kagalang-galang, pakisuyo, kalmahin mo ang iyong galit. Walang kinalaman si espesyal na kinatawan Jiang dito. Naramdaman mo nang magagalit ako. Bakit mo pa ito ginawa? Mahal na hari, simula nang itinatag ang Tianma Express, lahat ng mga Diyos sa langit ay nakinabang. Sa mga benepisyo, sa tingin ko, ito ay mabuting bagay. Bagamat si Nezha ay may kakaibang ugali, pero siya ay isang taong may malasakit sa kapwa. Nezha, ako ay nagpapakumbaba kay Bimawen. Hindi na kita matutulungan. Talagang hindi nasisiyahan ang mahal na hari sa Tianma Express. Patawad po, mahal na hari. Ako po ang nagpasya ng walang pahintulot. Akala ko po, ang Tianma ay naglilingkod sa mga Diyos. Mas mabuti pa kaysa sa walang ginagawa sa Yumajian. Alam kong hindi ako kasing galing ng ibang mga Diyos. Ang alam ko lang ay mag-alaga ng kabayo. Ngunit nais ko ring gumawa ng kahit anong bagay para sa langit. Kung nais ng inyong Majestate na parusahan, parusahan niyo na lang ako. Inyong Majestate, bagamat hindi kapansin-pansin ang departamento ng Yumajian, ang Bimawen ay masigasig, at may tapang na mag-innovate. Sa bagay na ito, siya ay higit pa sa maraming Diyos. Itong batang ito, alam ba niya na ang ganitong pagsasalita ay makakapagpalungkot sa maraming Diyos? Tama ang sinabi ni Jiang. Ngunit kapag sinabi ito sa publiko, hindi ba't ito'y pagsuway sa mga Diyos? Talagang maganda ang Tianma Liuxing Shudi. Hindi magagalit ang inyong Majestad. Kanselahin na ang Tianma Liuxing Shudi. Hindi ba't hindi na ako makakain ng luya na noodles araw-araw? Apat na mahal na ministro, kailangan din bang pangasiwaan ang usaping ito tungkol sa Tianma Liuxing Shudi? Mahal na emperador, talagang nagalit ako dahil inisip kong ang Tianma ay isang asno. Kung totoo man ito, hindi ko dapat hayaang madamay ang apat na ito. Mahal na emperador, ako ang nagmungkahi ng bagay na ito. Kung may parusa, sino ang nagsabing ako ang magpaparusa? Kagalang-galang na utos ng hari. Hindi ba't sinisisi sina Jiang Mei at Bimawen? Bagamat ang Tianma ay isang kabayo lamang, ito ay mula sa langit. Ginamit ni Jiang Mei at Bimawen para maghatid ng luya. Paano hindi magagalit ang hari? Ang matandang Jade Emperor ay tila nag-arte at nakakatakot. Sinasabi ko na ang ideya ni Jiang Mei ay nakikinabang sa tatlong mundo. Hindi siya maaaring parusahan. Ayos lang, hindi kinansela ng kanyang kamahalan ang Pegasus Express. Maaari pa rin akong kumain ng luya na pansit. Walang ganitong kakayahan ng ilog. Talagang hindi dapat parusahan. Nakakatakot ang masamang hilig ng Emperor Jade, nagulat ako. Basta't hindi parusa, ayos na. Hindi ko lamang siya parurusahan. Kailangan pang dagdagan ang gantimpala. Simula ngayon, ang opisina ng Bimawen ay itataas bilang pangkalahatang tanggapan ng logistik ng langit. Direktang nasa ilalim ng Lingxiao Hall. Hindi ba 3 antas ang itataas nito? Aking tatanggapin ang utos at hindi ko bibigyan ang biyaya ng inyong kamahalan. Sa reforma at inobasyon na ito, hindi maikakaila ang kontribusyon ni Jiang. Simula ngayon, ang reforma sa human resources ng langit. Ang espesyal na sugo ay magiging opisyal mula sa pansamantala. May karapatan na magsimula ng pagsusuri sa anumang departamento. Grabe. Astig. Salamat, mahal na hari. Aking tinanggap ang utos. Walang kapantay na kapatid si Jiang. Congratulations. Maraming salamat sa suporta ng lahat. Jiang Mei, mayroon bang masarap na pagkain sa mundo? Hindi na pwedeng kumain 6-1. Kung kakain pa, kailangan na niyang magbawas ng timbang. Magaganda ang 2 diwata. Hindi na kailangan magbawas ng timbang. Sa ilang araw, gagawa ako ng listahan ng mga masasarap na pagkain sa mundo. Ipapadala ni Xiao Man sa inyo. Maraming salamat na rin. Hindi pa ako nakakakita na si Chang'e at ang 9 Heavens Mysterious Lady. Ngumingiti ng ganito kasaya sa isang Diyos. Departamento ng Kulog. Departamento ng Kayamanan. Palasyo ni Yulao. Wala na si Jiang. Hindi ka pa 1 buwan sa trabaho. Nakagawa ka na ng 3 pangunahing pagkakamali. Alam mo bang ilang mga Diyos ang nagsasalita ng masama tungkol sa iyo sa likod? Ngunit Ginoong Jingsing, ang mga resulta ng reforma ay unti-unting lumalabas. Bumaba ang rate ng maling pag-atake ng 72%. Kita ng mga donasyon sa Departamento ng Diyos ng Kayamanan ngayong linggo. Tumaas ng 8% kumpara sa nakaraang linggo. Bumaba ng 40% ang bilang ng mga reklamo sa Templo ng Buwan. Pangkalahatang marka ng kahusayan sa administrasyon ng langit. Nagdagdag ng 15 puntos. May mga Diyos na nagalit sa akin. Dahil inalis ko ang kanilang katamaran. Ang kanilang pagkabulok. Kanilang kawalang kakayahan. Ngunit hindi dapat ganito ang langit. Walang mali sa sinabi ni Jiang. Dapat ang mga Diyos ay naglilingkod para sa mga tao, at hindi nakatambay sa kanilang mga pwesto. Maaari kang magpatuloy ng walang alalahanin. Kailangan ng langit ang katulad mong Diyos. Jiang Mei, mag-ingat ka pa rin. Napatunayan na ang sistemang ginamit ni Jiang Mei ay hindi isang Diyos na kapangyarihan, ni hindi rin isang masamang mahika.
Ang pinagmulan nito ay hindi matutunton. Anumang kasanayan na hindi ipinanganak mula sa kalikasan ng langit. Lahat ay mga panlabas na daan. Dapat silang puksain. Itong batang ito. Ipatawag ang lahat ng taga-suporta. Sa 3 araw sa palasyo ng Lingxiao. Gusto kong ipahayag ng publiko na siya ay ibababa sa mundong ibabaw. Achoo! Hindi mo ba naramdaman na biglang may malamig na hangin? Wala naman. Ginoong Jiang, may sakit ka ba? Wala. Mas mabuting mag-ingat ka. Simula nang umangat si Bima Wen, maraming mga Diyos ang gustong sumali sa kompetisyon ng langit. Sabihin mo sa kanila, natapos na ang kompetisyon, huwag nang maghintay. Kahit na ang misyon na ibinigay ng sistema ay hindi natapos. Ngunit maganda pa rin ang epekto nito. Para makita ng mga pangit na Diyos ang mga tao na mababa. Ngayon alam na nilang nagsisisi sila. Nakatukoy ng kaaway. Pinagmulan. Si Lord Silu. Kagawaran ng batas ng langit. Estado. Na-review ang host. Lahat ng tala ng aksyon. Pagsusuri ng panganib. Hindi nakapagtataka na bigla akong nakaramdam ng lamig. Kaya pala si Lord Chanshu ay may binabalak. 主线任务更新，举办天庭创新大赛，仅1人参赛，未完成。新任务：推行天道劳动合同，安慰奖励，金刚符1枚，属性防御。 Ang consolation prize ay premyo din. Mas mabuti na ito kaysa wala. Tungkol sa pagtatayo ng mga posisyon sa langit. Panukala para sa bukas na kompetisyon. Lahat ng mga pari, muling makikipagkompetensya tuwing 300 taon. Bumuwag sa mga limitasyon sa pinagmulan. Kahalagahan ng talento. Magtatag. Isang mekanismo ng paglipat na may kakayahang umakyat at bumaba. Diyos ng batas. Gusto mong gamitin ang mga sinaunang batas laban sa akin. Kaya tingnan natin. Kung ang mga alituntunin mula sa 10,000 taon ang mas matibay. O ang batas ng kalikasan. Na mas matibay pa. Ito ang si Ginoong Jiang na nais magreforma sa langit. Narinig kong ang Diyos ng batas ay narito ngayon. Ang inbranding ayos na ito, mas magarbo pa kaysa sa pagpupulong ng mga stockholder ng isang listed na kumpanya. Mahal na hari, may nais po akong iulat. Inaakusahan ko po ang reforma sa human resources at si espesyal na Sugo Jiang sa pag-abala sa kaayusan ng langit. Lihim na nagturo ng mga katuruang labas sa tamang landas. Nadungisan ang tunay na batas ng langit. Nais palitan ng mga batas ng tao. Ang 10,000 taong utos ng langit. Ayon sa sinaunang batas ng langit, Kabanata 7, Artikulo 9, sinumang sumuway sa batas ng langit, ay dapat sirain ang buto ng immortal. Ipinadala sa daan ng mga hayop, hindi makakaalis sa buhay na ito. Hindi maganda. Ito ay ang batas ng langit na naglalakip ng kaluluwa. Totoong kumikilos ang mga batas ng langit. Sinumang nahawakan ng mga batas ng langit, na naglalakip ng kaluluwa, ay walang makakaligtas. Patay na si Jiang Mei na batang yan. Tapos na. Nasabi ko na lahat. Impossible. Ang pagkakadena ng kaluluwa ng langit ay ipinagkaloob ng langit mismo. Paano mo? Walang imposible. 启动规则对抗协议，检测到攻击性古律法，正在解析来源。解析完成。太古天律第7章第9条，制定时间123400年前。制定背景：天庭初创，需言行立威，当前天道契合度31%。建议引用天道演化总纲第1条，凡律法当随是一时移而更迭。 Kamahalan ng langit. Itinuring mo ang batas ng langit na walang hanggan at hindi nagbabago na katotohanan. Ngunit sa aking pananaw, ang batas ay isang kasangkapan sa pamamahala. 10,000 taon na ang nakalipas. Bawal ang pag-aasawa ng Diyos at tao. Ang mga lumabag ay papatayin. 8,000 taon na ang nakalipas. Binago upang kailangan ng pahintulot mula sa langit. 5,000 taon na ang nakalipas. Muling binago upang kailangan ng bayad na buwis sa kasal. Sa kasalukuyan, halos walang pakialam. Maliban kung may malaking insidente. Ang batas ng langit ay patuloy na nagbabago. Ano ang batayan ng pagbabago? Ito ay batay sa aktwal na kalagayan ng takbo ng langit. Mga kasama, pakiusap tingnan nyo. Ngayon, ang average na edad ng mga opisyal ng langit ay 80,000 taon. Matindi ang pagtanda ng populasyon. Ang job turnover rate kada 100 taon ay 0.7%. Parang stagnant ang sistema. Sa susunod na batch, ang tagal ng pagproseso ng reklamo ay average na 3 taon. Mababa ang kahusayan. Index ng pagkapagod ng mga Diyos 65%. Karaniwang nakahiga.
Tama ang hinala ko, si Jiang Mei. 如此完整又精密的数据，除了 Maliban kay Jiang Mei, walang ibang Diyos, walang ibang Diyos na makakagawa nito. Nakita ko na ang lakas ng batang ito. Siyempre, ako'y humahanga. Huwag magpadalos-dalos at masaktan si Jiang. Isang maliit na Diyos ay may ganitong kakayahan. Kung ang lahat ng mga Diyos sa langit ay katulad niya, kung ang lahat ng mga Diyos sa langit ay katulad niya, paano magiging ganito ang sitwasyon ngayon? Ganitong kalupit ang langit. Bakit tayo dapat humiling ng taimtim na pagsamba mula sa mga tao? Dahil sa tagal ng ating buhay. Dahil kaya nating lumipad. Dapat tayong gumawa ng mga bagay para sa mga tao. Ngunit ngayon, nag-aksaya tayo ng oras. Mayabang. May karapatan ka bang husgahan ang langit? Kung gayon, may tatlong tanong ako para sa Diyos. Nagkamali ang departamento ng kidlat sa paghatol sa mga mortal sa loob ng 100 taon. Nakapagpataw ka na ba ng parusa gamit ang batas ng langit? Nakapagtanong ka na ba tungkol sa pananagutan? Nagkamali ang mga linya ng tadhana sa templo ni Yulao, na nagdulot ng trahedya sa mundo. Nakapagsagawa ka na ba ng pagsasaayos? Ito ay usaping panloob ng bawat departamento. Ito ay isang sistematikong problema. At ang mga sistematikong problema. Mahal na hari, naniniwala po ako na may punto si Jiang. Mahal na hari, ang buong kagawaran ng ley ang higit na nakakaunawa sa mga benepisyo ng reforma ni espesyal na Sugo Jiang. Mahal na hari, sumasang-ayon din po ako kay espesyal na Sugo Jiang. Sumasang-ayon ang lingkod. Ang mga batas ng langit ay ipinatupad sa loob ng 100,000 taon. Kahit na may mga pagkakamali paminsan-minsan, hindi ito nagiging dahilan upang tuluyang mawasak. Tiyak na may masamang balak ang batang ito. Maaaring siya ay isang espiya na ipinadala ng lahi ng mga demonyo. Ang mga reforma ni Jiang ay may kaunting tagumpay. Ngunit hindi ito dahilan upang siya ay magyabang. Ang mga maling akala ay nanginginig sa pundasyon ng langit. Kung hindi, ang iba pang mga Diyos ay susunod. Paano pamamahalaan ang langit? Ang batas ng langit ay ang batayan ng langit. Ang sinumang nagtatangkang yumanig sa batayan ng langit ay hindi dapat iwanan. Huwag kang maniwala sa partido ni Jiang Mei. Mahal na hari, hindi ko nilalayo na pabagsakin ang mga batas ng langit. Magtatag tayo ng sistema ng EA na pagsusuri. Kahit ang mga Diyos ay kailangang may performance evaluation. At kailangang mahigpit itong ipatupad. Ipapatupad ang competitive recruitment. Ang magaling ay aangat. Ang hindi magaling ay bababa. Ipatutupad ang labor contract system. Pantay ang karapatan at responsibilidad. Itatatag ang hukuman ng langit. Papalitan ang ilang lumang batas ng langit. Gagamitin ko ang panukalang ito. Para ang lahat ng Diyos ay palitan ang kanilang iron rice bowl ng porselana. Napakadalubhasa mong magsalita. Nilabag mo ang batas ng langit. Ngayon, alisin ko ang iyong kapangyarihan. Wala na ang iyong diwa. Ihuhulog kita sa mundong ito upang ituwid ang batas ng langit. Nandito na ang espada ng batas. Mukhang ang Diyos ng batas. Hindi titigil hanggat hindi mo na ipapadala si Jiang sa mundong ito. Hindi siya titigil. Nawala si Jiang. Panginoon ng batas, Tianjun. Mga resulta ng reforma ni Jiang. Makikita ng lahat ng Diyos. Bakit ganito ang parusa? Hindi ba iniisip ng Panginoon ng batas? Nakinuha ni Jiang ang iyong liwanag. Nais bang alisin ang mga kalaban sa ngalan na ito? Ako ang namamahala sa mga batas ng langit. Sa loob ng mahigit 100,000 taon, hindi ko kailanman papayagan na may sumuway sa mga alituntunin. Jiang Mei, mamatay ka. Ito ay ang Ling Xiaohou. Ang Diyos ng batas ay talagang direktang parusahan si Jiang Mei. Walang isang maliit na Diyos ng mga engkanto. Walang isang maliit na Diyos ng mga engkanto. Tiyak na hindi siya makakalaban sa Diyos ng batas. Tapos na, tapos na. Kung si Jiang Mei ay mapapababa sa mundo, mukhang hindi na siya makakain ng luya na sabaw. Gaano ba talaga ako kinasusuklaman ng taong ito? Talagang nasa Ling Xiaohou pa siya. Diretso na tayong kumilos. Jiang, akala mo ba makakatakas ka? Gamit ni Shu Tianjun ang mga nakamamatay na galaw. Baka ang mga taga-suporta ni Shu Tianjun ay kumilos din laban kay Jiang. Noong araw na yon, nakipag-ensayo si Jiang sa akin. Hindi siya natalo. Mukhang hindi maiiwasan ang laban na ito. Sibat na may dragon pattern ng Xuan Yuan. Maliit na alagad ng Diyosa. Maliit na alagad ng Diyosa. Paano nagkaroon ng sibat na may dragon pattern ng Xuan Yuan? Sa totoo lang, ang kapangyarihan ng isang maliit na alagad ng Diyosa ay hindi kayang kontrolin ang sibat na may dragon pattern ng Xuan Yuan. Ano ba talaga siya, si Jiang? Ang batang ito ay may sibat na may dragon pattern ng Xuan Yuan.
Kahit na ito ay isang malupit na laban, kailangan kong ipaglaban ang mga batas ng langit at mga alituntunin. Gamit ni Ginoong Silyo ang hatol ng mga makasalanan sa tatlong daigdig sa hukuman ng langit. Ito ay isang tiyak na pagkatalo. Si Ginoong Silyo na ito. Si Ginoong Silyo na ito. Anumang Diyos na naipit sa Diyos na tore ng bilangguan, kaagad natatagos sa kanilang katawan ng bilyon-bilyong simbolo. Ang mga kadena ng batas ay bumabalot sa kaluluwa. Kung sila'y lalaban, ang siyam na palapag na tor ng Diyos sa kampo ay lilitaw. Ay sabay-sabay na babagsak. Bawat antas ay may 10 beses na presyon. Unang antas, pinipiga ang katawan. Ikatlong antas, dinudurog ang gintong elixir. Ikalimang antas, bumabagsak ang orihinal na sanggol. Ikapitong antas, nawawasak ang espiritu. Ikasyam na antas, kapag bumagsak, kahit ang dakilang Daoist immortal, ay mawawala ng kaluluwa. Walang karapatan sa muling pagsilang. Ang langit na batas na pangalagaan ng impyerno. Tinatawag na target ng langit na paghihiganti. Kapag lumabas ang pormasyong ito, sa hinaharap, tiyak na wala ng Jiang Mei sa tatlong mundo. Jiang Mei, tingnan natin kung paano ka makakatakas sa pagkakataong ito. Mukhang napaka-cool. Si Lord CA, ang batang ito, talaga namang may kakayahan. Pero, hindi ako natatakot. 什么？一个小小仙力， Kaya pala kayang magpatawag ng gintong dragon mula sa Xuan Yuan Longwen Spear. Mukhang, nakuha ni Solution Jun si Jiang Mei. Mukhang kakailanganin ng maraming pagsisikap. Nakatagong lalim talaga si Jiang. Wahahahaha. Ako ang kapatid ni Nezha. Hindi ako isang bagay sa lawa. Kung masira ang larangan na ito, ang Diyos ng batas ay mapapahamak. 反噬， Ang batas ng langit ay nagtatanggol sa larangan. Puso ng larangan at ang nag-ayos nito. 真之人神魂相连，若是被迫，只怕思虑天君修为， Nangyari na ang lahat. Wala nang balikan. 头路了。 Wang Kei. 下了。 Paano mangyayari iyon? Siyam na buntot na espiritong lobo. Naging alaga niya pala ang espiritong ito. Gintong dragon at siyam na buntot na espiritong lobo. Sila ang sasalo ng ataking ito para sa kanya. Sa ganitong tingin, 思虑天君还真不 mukhang hindi talaga. Kayang saktan ni Shu Tianjun si Jiang Mei. Si Jiang Mei. Nawasak ang pormasyong ito ng batang ito. Tinawag siyang mayabang. Dahil siya ay naglabas ng nakamamatay na galaw. Ngayon ay hindi siya makakaligtas. Namatay na ako. Sana hindi maputol ni Jiang ang ganitong sitwasyon. Kung siya ay mahuli ng Thor. 可是未魂飞魄散，江茂这小子不仅才智过人，来世更是非凡。江茂这 Ito ay tungkol kay Jiang. Kung mananalo si Jiang, mababago ang kaayusan ng langit sa hinaharap. Si Jiang ay isang maliit na opisyal ng Diyos. Hindi ito maaaring masira. Batas ng langit sa yutang. Si Jiang Mei itong batang ito. Talagang sobrang mayabang. 真嚣张至极。 Kung siya ang makakasira sa pader, sa hinaharap ang batas ng langit, hindi ba siya na ang may kapangyarihan? Si Jiang Mei, 江茂 paano mangyayari yon? Sirain ang aray na ito. 阵法， Wala na si Jiang. Magaling. Ginoong Shu Tianjun. Ginoong Shu Tianjun. Hindi mo akalain na gumamit ng ganitong masamang paraan. Nasaktan si Ginoong Shu Tianjun. Anong parusa ang nararapat? Diyos ng batas. Siya ang namamahala sa mga batas ng langit. Nasaktan mo siya. Kailangan mong magbigay ng paliwanag. Paliwanag. Kung si Jiang ay hindi pinahirapan ng Diyos ng batas, hanggang sa mawala ang kanyang kaluluwa,
Magbibigay siya ng paliwanag. Kung hindi siya naghangad na pumatay, hindi sana siya napinsala ng sarili niyang formation. Sarili niyang kasalanan ito. Hinihiling ko kay Jade Emperor na ipagtanggol ang katarungan para kay Lord of Justice. Pinipilit niyo ba ang kanyang kamahalan? Bakit mo kinikilingan si Jiang Mo, Wen Chenzun? Balak mo rin bang baligtarin ang batas ng langit? Pwede kang kumain ng kahit ano, pero huwag kang basta-basta magsalita. Ang pagbatiko sa tunay na Diyos, anong parusa ang dapat? Nagsasagawa lang ako ng sariling depensa. Mali ba ang magdepensa? Ang nakasakit sa kanya ay ang kanyang sariling mga patibong. Kung may dapat sisihin, siya ang may labis na pagnanais na pumatay. Lumabas na ang guro ng daan. Hindi na magiging mayabang si Jiang ngayon. Tiyak na ipaglalaban ng Daozu ang katarungan para kay Shiru Tianjun. Malugod naming tinatanggap ang taisyang Daozu. Pakiusap Daozu, ipaglaban mo ang karapatan ni Shiru Tianjun. Daozu, nagtiis at nagpakasipag ako ng libu-libong taon bago nakuha ang Xianlu. Ngayon, ang batang ito ay gustong ipalaban ako sa kompetisyon. At sinaktan pa ng malubha si Shiru Tianjun. Ang batang ito ay nagtatangkang pabagsakin ang batas ng langit. Tiyak na parurusahan siya ng dakilang ninuno. Maraming salamat, dakilang ninuno. Jiang Mei, sinuway mo ang mga batas ng langit. Matindi mong nasaktan ang isang tunay na Diyos. Hindi ka basta-basta patatawarin ng dakilang ninuno. Kung kikilos ang dakilang ninuno, malabong makatakas si Jiang Mei sa kapahamakan. Ang ginawa ng batang ito. Diyos ng daan. Gumagamit siya ng mga pamamaraan ng mga banyagang daan. Walang tama o mali sa sining. Nasa puso ng gumagamit. Ang matandang daan ay nag-isip at nag-aral. Paano mangyayari yon? Ililigtas ang langit. Ililigtas ang langit. Ang mga reforma ni Jiang ay hindi pa naririnig noon. Paano nito maisasalba ang bumabagsak na landas ng mga Diyos? Ang paraan ng reforma ni Jiang ay talaga namang hindi pangkaraniwan. Pero ang resulta ay malinaw na nakikita. Bagamat radikal ang kanyang mga pamamaraan. Bagamat radikal ang kanyang mga pamamaraan. Bagamat radikal ang kanyang mga pamamaraan. Ngunit ito ay gamot ng kalikasan para sa paghilom. Ang paraan ng reforma ng batang ito ay nakapasa sa sertipikasyon ng kalikasan. Salamat, Guro ng Daan. Diyos ng Langit. Ngayon maaari tayong pag-usapan ang bagong mga alituntunin. Dapat sundin ng mga pumirma ang modernisadong pamamahala ng langit. Mga tungkulin sa posisyon. Tiyak na nakatali sa IE. May karampatang mga karapatan at sahod. Daan ng promosyon at bayad na bakasyon. Gasto sa paglabag sa kontrata. Bumabalik ang karma. Kung bahagya, nagiging masama. Kung malala, nawawala ng pagkakakilanlan bilang Diyos. Prinsipyo ng voluntaryo. Mga lumagda. Zhao Gongming. Departamento ng Kayamanan. Oras ng paglagda. 3 oras na ang nakalipas. Estado. Bumisa na. Tama. Pirmahan ko na. Nakangako si Ginoong Jiang na 3 beses na palakihin ang kita ng Departamento ng Kayamanan. Naniniwala ako sa kanya. Pirmahan ko rin. Yung sistema ng pamamahala ng pulang linya. Talagang maganda ang gamit. Maaari pa ring sumayaw sa plaza sa Yaochi. Kagawaran ng kidlat. Lahat ay pumirma na. Ang bagong batas ng kidlat ay nagpapadoble ng lakas ng kagawaran. Ang kontratang ito ay pinirmahan ko, ito ay mahalaga. Pumirma rin ako. Amang hari, hindi ka pipirma. Huwag mong kalimutan. Ang iyong maliit na desusing bisikleta, na si Jiang ang tumulong sa iyo na makuha. Pati si Li Tianwang ay pumirma na. Mukhang ang kontrata sa trabaho ay hindi may iwasan. Pumirma rin tayo. Pumirma rin tayo. Kayo.
天君， Nakita ninyo? Hari ng langit. Ito ang takbo ng panahon. Maaari kayong pumili na labanan ito. At pagkatapos ay madaragdagan kayo ng takbo ng panahon. 首席合规官聘任合同，职责将10万年天条知识转化为现代化法律条文，待遇保留现有品级，外加改革特殊津贴。 Tagapamahala. Nagbago na ang panahon. Bigyan mo naman ng kaunting dangal ang langit. Hukom ng langit. Maligayang pakikipagtulungan. Maligayang pakikipagtulungan. Ilang libong taon na akong isang immortal. Hindi ko kailanman inisip. Napipirma ako ng kontrata sa trabaho. Pareho na tayong opisyal na empleyado ng langit. Wala na si Jiang. Inutusan ako ng Jade Emperor na ipaalam sa'yo. Jiki, hindi dapat magbago. Ang pundasyon ng langit ay hindi dapat galawin. Naiintindihan ko. Ang gusto kong baguhin ay kung paano ito pinapatakbo. Hindi kung sino ang nagpapatakbo. May ganito akong katalinuhan sa politika. Meron naman ako nito. Pangunahing misyon. Ipapatupad ang kontrata sa paggawa. Natapos na. Gantimpala. Na-unlock ang kumpletong bersyon ng kontrata sa paggawa ng Qiandao. Bagong karapatan. Para sa mga nakapirma. Kung hindi maabot ang EA, automatikong mag-trigger ng pagsasanay. O ilipat ng posisyon. Karagdagang gantimpala. Buwan ng damong bituin. Function. Maaaring bigyang kakayahan ang espiritu ng alaga na magkaroon ng talino. Wika ng mga tao. Ito ay magandang bagay. Tinulungan ako ni Wang Kai. Dapat ko rin siyang suklian. Talagang magandang bagay ito. Kakainin ko lahat ito. Ginoo. Halos pinatay mo ako sa pagkakapigil. Ikaw ay babae. Binigyan mo ng pangalang Wang Kai. Sa hinaharap, malalaman ng mga espiritu ng pamilya. Siguradong pagtatawanan nila ako. Hindi nila nauunawaan. Ito ay panlasa. Hindi ba't sinabi ng sistema na kaya mong mag-anyong tao? Nandito ka sa labas. Ang unang pagkakataon ko ay para sa aking amo. Bagong misyon. Lutasin ang labis na mga kaluluwa sa ilalim ng lupa. Kakaunti lang ang katahimikan sa langit sa loob ng 2 araw. Narito na naman. Puno na ang 1,000. Ang pila para sa muling pagsilang ay umabot na sa 300 taon. Kamakailan, umunlad ang medisina sa mundo. Bumaba ang bilang ng namamatay. Ano na ang gagawin natin ngayon? Wala nang ipinapanganak. Saan pupunta ang mga kaluluwa sa ilalim ng lupa para muling isilang? Ang karangyaan ng bulwagan ni Yama. Halos kasing ingrande na ng bulwagan ng langit. Sino ang narito? Ako'y pinatawag ni Haring Yama. Isang maliit na engkanto na nagtatangkang tawagin ang bisita ni Yama. Umalis ka agad. O huwag mong sisihin ang aking mahabang sibat. Na nakasagabal sa aking mahalagang usapan kay Yama. Kaya mo bang tanggapin ito? Agad na ipaalam sa hukom. May gustong pumasok sa Yama Hall. Mayroong pilit na pumasok sa palasyo ni Yama. Mayroong pilit na pumasok sa palasyo ni Yama. Mayroong pilit na pumasok sa palasyo ni Yama. Ano ang kaguluhan? Punong hukom. Pilit niyang pinapasok ang palasyo ni Yama. Si Envoy Jiang. Envoy Jiang. Hindi pa nakikita ng mga aswang sa ibaba ang iyong tunay na anyo. Kaya't sana'y maunawaan mo. Akala ko, ganito kalaki ang seremonya sa Yama Hall. Hindi ko akalain na ako, isang maliit na tao, ay hindi makapasok. Sinasabi mo lang yan, Ginoong Jiang. Tiyak na parurusahan ko ng maayos. Tiyak na parurusahan ko ng maayos. Nais ko sanang humingi ng tulong kay Ginoong Jiang. Ngayon ay humingi ng tulong si Ginoong Jiang. Nais sanang hilingin kay Ginoong Jiang. Natulungan ang Yuma sa kanilang kagipitan. Maging ang hari ng impyerno ay personal na humingi ng tawad. Hindi ko na rin kayang magpatuloy na ganito. Alam ko na ang sitwasyon sa Yuma. Malamang ay alam ko na ang lahat. Yama, nais mo bang isaalang-alang ang outsourcing ng negosyo? Nakarinig ako tungkol sa outsourcing ng negosyo sa mundo. Ibig sabihin, ibinibigay natin ang ating negosyo sa ibang tao. Talagang nakikinig ako sa iyong sinabi. Pakiusap, bigyan mo ako ng gabay, espesyal na sugo ng Jiang. Narinig ko ang tungkol sa reforma ng espesyal na sugo ng Jiang. Hayaan ang Departamento ng Kidlat, Departamento ng Pananalapi, at Templo ng Buwan na magdoble ang kanilang kita. Umaasa kami, Ginoong Jiang,
Na matutulungan niyo kami sa impyerno. Ngayon, ang impyerno ay puno ng mga kaluluwa. Talagang hindi ko alam kung ano ang gagawin. Negosyo ng muling pagsilang sa impyerno. Panukala para sa estratehikong pakikipagtulungan. Ay outsourcing ang ilang mababang panganib na kaluluwa. Sa kanluraning mundo ng mga patay. O sa sistema ng reinkarnasyon ng badhismo. Magtatag ng Cross-Realm Dispatch Center. Para sa real-time na balanse ng mga bibig ng impyerno. Magpasok ng mabilisang daan para sa reinkarnasyon. Bayad na na serbisyo. Gamitin ang mga puntos ng kabutihan para sa settlement. Legal ba ito? Kaka-aproba lang ng langit. Draft ng kasunduan sa pagtutulungan ng mga sistema ng reinkarnasyon. At ipina-outsource pa. Ang average na oras ng paghihintay sa muling pagsilang. Makakamit na ang pamantayan. Ganito kagandang bagay. Sa wakas ba ay para na sa akin? Narinig ko kamakailan na may grupo ng mga konserbatibo sa langit na gustong gawing wala si Jiang. Dapat ay mag-alay ng 3 insenso araw-araw. Okay lang ba? Ginoong Jiang. Pirmahan mo na ito. Kapag nakapirma ka na, agad na itong ipatutupad. Ang ganitong pagkakataon na mapadoble ang year-end bonus. Hindi dapat palampasin. Para maiwasan ang abala at problema. Noong tao pa ako, akala ko nakakatakot talaga si Yama. Ngayon, parang cute pala siya. Welcome to hell. Ako si Newto. I'm fine. Thank you. Sabi ko, natutuwa akong makita ka. Dapat mong sagutin. Natutuwa rin akong makita ka. Marunong lang akong kumuha ng kaluluwa. Sabi ni Yama, ngayon ay ipinatutupad na ang Inter-Regional Cooperation. Huwag na huwag mong mawawala. Ang reputasyon ng mundo ng mga patay. Fine. Thank you. And you? Mag-scan ka lang para magbayad ng kabutihan. Tagumpay ang pagbabawas ng kabutihan. Pumila ng maayos at mag-scan para magbayad ng kabutihan. Tagumpay ang pagbabawas ng kabutihan. Tagumpay ang pagbabawas ng kabutihan. Tagumpay ang pagbabawas ng kabutihan. Malapit na akong matapos sa trabaho. Na-update ang progreso ng misyon. Nalutas ang sobrang dami ng mga kaluluwa sa ilalim ng mundo. Tapos na. Gantimpala. Bunga ng lumalamon ng bituin at buwan. Mukhang astig ang pangalan. Para saan kaya ito? Bunga ng lumalamon ng bituin at buwan. Isang likas na prutas na isinilang sa kailaliman ng kalawakan. 30,000 taon bago mamulaklak. 30,000 taon bago mamunga. Taglay ang pinagmulan ng kapangyarihan ng mga bituin. Kapag ininom ito, ang katawan ay mahuhubog ng kapangyarihan ng mga bituin. Kasing tibay ng pinakamataas na antas ng sandatang immortal. Kayang labanan ang atake ng isang banal. Mukhang astig ang sikat. Mas astig ang epekto. Talagang hindi masama. Parang punong-puno ako ng lakas. Kaya kong umakyat sa ikalimang palapag ng hindi humihingal. Ako si Wang Kai. Si Wang Kai na. Talagang hindi nagpapahuli ang asong ginto. Siyempre, ito ay espiritu ng alaga. Huwag tawagin siyang asong gubat. Ang tawag na asong gubat ay talagang hindi maganda. Baka palitan ko na lang ang pangalan mo. Isang dalaga na tinatawag na Wang Kai. Mukhang, medyo hindi tama. Basta't ibinibigay ng amo. Gustong-gusto ng mga maswerteng hayop.
Ipakita niyo ang namumuno sa inyo. Bakit nandito ang taong ito? Nasaan ang tinatawag na Jiang Mei? Ipakita siya. Ang tagumpay ng labanan. Ano ang kailangan? Ayaw na ayaw kong marinig ang mga salitang duwende ng digmaan. Mag-ingat ka, Ginoo. Ayos lang ba? Pasensya na sa abala. Ang laban ay para sa mga lalaki. Basta't magtago ka ng maayos. Nais mo bang magpakabayani sa ilalim ng aking kamay? Bayani na nagliligtas ng babae. Tingnan natin kung mayroon ka talagang kakayahan. Suan Yuan Dragon Pattern Spear. Suan Yuan Dragon Pattern Spear. Ikaw si Jiang Mei. Ikaw si Jiang Mei. Ang tagumpay sa labanan na Buddha. Kung darating ka ngayon para maghasik ng gulo, nandito si Jiang Mei hanggang sa dulo. Gusto rin ni Lao Sun na makakita ng batang may kaalaman sa diskarte ng Diyos ng Batas. May kakayahan ka ba? Natulungan si Lao Sun. Natulungan si Lao Sun sa kanyang gawain. Sa buong langit, walang marami na kayang tumanggap ng ganitong mga atake mula kay Lao Sun. Bakit ang tigas ng unggoy na ito sa laban? Hindi nakapagtataka na nagdulot siya ng gulo sa langit noon. Walang sinuman sa mga Diyos sa langit ang nakagawa sa kanya ng paraan. Kapag bumagsak ang palo na ito, tiyak na magiging mush na lamang si Wang Kai. Ayos ka lang ba? Wala akong sakit. Mukhang hindi ganoon kalakas ang bisa ng gintong tungkod. Hindi naman ito ganoon. Hahaha. Kahit na nagtipid ako ng lakas. Ngunit ikaw, gamit ang iyong katawan, ay nakayanan ang gintong tungkod ko. Wala ka namang naging problema. Tumingin sa tatlong mundo. Ikaw lang talaga. Ikaw, anak, ay isang tao. Akala ko itong unggoy. Kanina ay hindi ginamit ang buong lakas. Ito ay epekto ng prutas na sumisipsip ng bituin at buwan na kinain kahapon. Mga bagay na ibinigay ng sistema. Ang galing mo talaga. Amo, may nararamdaman ka bang hindi maganda? Hayaan mong gamutin kita. Mabuti naman. Mukhang ang katawan mo, amo, ay pinatatag na ng lakas ng mga bituin at hindi na masisira. Buti na lang at kinain ko ang prutas kahapon. Kung hindi, naging karne na sana ako. Hindi ko maintindihan si Dao Zhan Shengfo. Basta na lang akong sinaktan. Bagaman hindi ako kasing sikat ng pangalan mo sa tatlong mundo. Pero ngayon, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Kung hindi, pupunta ako sa kanluran para humingi ng hustisya. Tayo rin ay hindi nagkakilala kung hindi dahil sa laban. Gusto ni Lao Sun ang mga taong may kakayahan. Sige na. Talagang may kailangan akong hilingin. May kailangan akong hilingin. Hindi ko alam. Akala ko si Dao Zhan Shengfo ay nandito para maghiganti. Simula nang maging duwende ng labanan si Lao Sun. Parang hindi ako mapakali. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili. Tawagin mo na lang akong dakilang santo ng mga damo. Mula ngayon, tawagin mo akong kapatid. Bagamat ang unggoy na ito ay mayabang, isa rin siyang taong may damdamin. Maging magkapatid tayo. Hindi ako matatalo sa bagay na ito. Dumating ang dakilang banal ngayon para makilala ang aking kapatid. Tama, medyo lumampas na nga. Hindi ko siya masisisi sa galit. Kapatid, pakinggan mo akong mabuti. Talaga, para makahanap ka ng trabaho para sa akin, kailangan ko ng isang bagay na gawin. Sobrang walang ginagawa si Digmaang Buddha. Araw-araw puro pagpupulong at pagdarasal. Pakiramdam ko, naninikip na ang mga buto ko. Gusto ko ng tunay na kapangyarihan. Basta makipaglaban lang ako. Makagawa ng kahit ano. Kahit anong trabaho, ayos lang. Itong unggoy na to, sobrang hilig makipaglaban. Talaga namang may mga posisyon na bagay sa kanya. Kaya niyang gawin ang lahat. Sinasabi ni Lao Sun na ang salita niya ay salita.
Tagasuri ng seguridad sa langit. Gagawin mo ba? Part-time na pansamantalang tagapayo sa labanan. Tagapagsanay ng mga bagong sundalo sa aktwal na labanan. Itong mga posisyon. Marunong makipaglaban. Hindi lang makipaglaban. Sa susunod na Lunes, pagsasanay ng mga bagong sundalo sa malapitang laban. Sa susunod na buwan, magdadala ng grupo para suriin ang mga itim na punto ng seguridad sa tatlong mundo. Pagsusuri ng quarter, dapat makapag-ugnay ng hindi bababa sa 3 tao. Laban ang uri ng Jinxian. Sweldo ayon sa dami ng trabaho. Lahat ng benepisyo ay ibinabayad. Kung masaktan sa laban, ituturing na aksidente sa trabaho. Kumusta? 不错不错。不过 Kailangan pumirma ng kontrata sa performance. Basta't kayang makipaglaban. Lahat ay pipirmahin ni Lawson. Pero may isang bagay. Kailangang magsulat ng ulat sa labanan. Suriin ang mga tagumpay at pagkatalo sa taktika. Kailangan pang gumawa ng takdang aralin. 不错， Hindi na maghihintay ang oras. 俺老孙没说不做。 Naniniwala ako kay Dakilang Santo. Sigurado akong magagawa niya ito ng mahusay. Lahat kayo maghanda at magpakatatag. Sino man ang magtatangkang magpabaya, huwag magalit si Ginoong Sun sa kanyang gintong tungkod. Sino ang magtatangkang magpabaya sa harap ng dakilang banal? Ayaw mo bang mabuhay? 4 na oras na tayong nag-ensayo. Kailan tayo makakapagpahinga? Namimiss ko si Mama. Bakit ako na lang ang laging nasasaktan? 不是我。 李丁，稍息。李正， Ang misyon ngayon ay suriin ang mga pangunahing lugar sa mundo ng mga Diyos at tuklasin ang mga nag-udyok ng gulo. 第一时间通知俺老孙。 Kailangan kong personal na parusahan. 亲自处罚。是。 主人，半个时辰后， Ang mga hari ng dagat ay darating para sa quarterly report. Wang Kai, lumalakas ka na. Hindi ko akalain na ang espiritual na alaga ay maaari pang. Ginagawa ko ang trabaho ng sekretarya. Talagang nabawasan ang stress ko sa trabaho. Nabawasan ng malaki. May bagong gawain. Bagong gawain. Tumulong sa pagbabago ng sihay. 接受。嘿嘿，这不是 Hindi ba napakadali nito? Hindi ba napakadali nito? Kami ay mga hari ng dagat sa lahat ng dako. Kailangan pa bang makipag-usap sa isang maliit na opisyal tungkol sa kanyang tungkulin? 出去让人笑话。 Ang mahalaga ay, pinapapaghintay pa niya kami. Talagang hindi kami pinapansin. Ngayon, wala na ang Jiang. Ngunit siya ay isang bagong mayaman sa langit. Kahit si Dawang Shengfo ay nakikinig sa kanya. Pumunta na bilang gwardya. Mas malakas ang sitwasyon kaysa sa tao. Ano pa ang dapat nating ikabahala? Kung may dapat sisihin, sisihin na lang natin ang ating mga resulta. Na unti-unting bumababa. Ngayon kahit ang emperador ng Jade ay tamad nang makinig sa ating ulat. Pasensya na sa paghihintay nyo. Alam nyo bang nandito kami at naghihintay? Bakit ang late nyo pa? Ang taas ng ere ni Ginoong Jiang. Ito ang pinakaayaw ng hari. 就是装腔拿枪的神仙。我来晚了。 Ayaw ko nang makita ang datos ng 4 na dagat. Mga Ginoo, dapat alam nyo na ang sitwasyon, di ba? Sabi ko na nga ba, si Jiang ay bagong kilala sa langit. Huwag mo nang subukang makipagtalo sa harap niya. Ngayon, ayan na. Kung sakaling sabihin niya, ang tungkol sa pagbagsak ng ating performance, at ipamalita ito, ang dangal ko bilang hari ng hilagang dagat. 好一个下马威！ 装腔作势。 Hari ng dragon sa silangang dagat. Simulan natin sa'yo. 我凭什么让我先？他先。 可恶！ Ibinenta ng hari ng dragon sa silangang dagat ang kanyang kasama. 那个，要不 Kung gusto mo, ako na muna. 行， Ikaw na. Ngayong quarter, sapat ang dami ng ulan sa timog dagat. Pero may isang problema. Artipisyal na pag-ulan. Naimbento ng tao ang artipisyal na pag-ulan. Naimbento ng tao ang artipisyal na pag-ulan. Inaagaw nila ang trabaho natin. 收入同比下降15%。
Narinig ko wala si Jiang sa langit. Tumulong siya sa maraming departamento para magreforma at kumita. Ang ganda ng performance ko. Dapat tutulungan din niya ako, di ba? Magbago na lang tayo ng direksyon. Pagbabago. Talagang ang masunurin na bata ay may candy. Ginoong Jiang, maaari mo ba akong turuan? Kung paano magbago? Magtatag ng kumpanya ng serbisyo sa panahon ng langit, na nag-aalok ng mataas na antas ng pasadyang panahon sa buong mundo. Tulad ng garantiya ng maaraw na panahon sa Olimpiyada. Bumuo ng ng Dragon Tribe. Maglabas ng laro. Mag-organisa ng turismo. Halimbawa, isang araw na pagbisita sa Dragon Palace. Mamuhunan sa teknolohiyang pangkaragatan. Makipagtulungan sa tao para sa pagbuo ng malinis na enerhiya. Ngunit kami ay mga Diyos. Paano kami makakagawa ng negosyo? Kailangan din ng Diyos na kumain. Sa panahon ng pagbabago, maaari akong mag-apply para sa inyo ng subsidyo mula sa langit. Isasaalang-alang ko ang pagdadala ng kompetisyon. Halimbawa, hayaan ang departamento ng kidlat na mga siwa sa ulan. Lahat ay mawawalan ng trabaho. Maaasikaso pa ba ang dignidad ng mga Diyos? Mahalaga pa ba ang dangal ng mga Diyos ngayon? Emisaryo Jiang. Magkaibigan kami ni Chen Zunwen. Madalas kanyang ikwento sa akin. Sa mga susunod na gawain sa Timog Dagat. Sana'y matulungan mo at bigyan ng gabay. Basta't makikipagtulungan ka. Tutulungan kita hanggat makakaya ko. Maaaring mapabuti ang pagganap. Dapat ba akong maging mas aktibo? Dapat ba akong maging mas aktibo? Ginoong Jiang. Pagganap. Dumating ang yaman, dumating ang yaman. Bakit hindi tayo? Hindi ako naniniwala. Anong negosyo ang makapagpapataas ng kasikatan? May kasabihan tayo. Ang marunong makilala sa sitwasyon ay isang henyo. Tama si Launan. Mas malakas ang sitwasyon kaysa sa tao. Pipirma rin kami. Salamat sa Dragon King. Sa pagtanggap ng panayam sa programang pang-ekonomiya. Maaari mo bang pag-usapan ng mas detalyado? Ang pagbabago ng mga tradisyonal na Diyos. Ako ang hari ng dragon sa silangang dagat. Ako ang hari ng dragon sa silangang dagat. Tungkol sa pagbabago ng mga tradisyonal na Diyos. Mayroon akong 3 pananaw. One-day tour sa palasyo ng dragon sa kanlurang dagat. 500 kabutihan lang ang kailangan. Pakiayos ang pila, mga kaibigan. Pumasok ng maayos. Kailangan kong ipaalam kay Haring Dragon. Sobrang dami ng mga bisita. Kailangan nating magdagdag ng ilang pasukan. Tanging sa magandang serbisyo. Maaaring manatili ang mga kaibigan dito. Bumalik kayo sa susunod. Hari ng mga dragon. Mas magmumukhang pala kaibigan kapag ganito. Hari ng mga dragon na sunscreen na may diskwento. Hindi ka itim kahit gaano ka pa magpaaraw. Hayaan kang lubos na mag-enjoy sa araw at buhanginan. Hayaan kang lubos na mag-enjoy sa araw at buhanginan. Hari ng mga dragon. Kayo mismo ang nag-endorso. Siguradong mabibenta ng husto ang sunscreen. Ang sunscreen na ito na inendorso ng Hari ng Dragon ng Timog Dagat ay talagang maganda. Medyo presko. Kapag naglagay ng sunscreen, hindi ka na matatakot na mag-itim. Nakakatipid na rin sa pampaganda. Mga diwata, saan kayo pupunta? Wala na si Jiang. Pupunta kami sa kanlurang dagat para magbakasyon. Nagsisimula ng mabulok ang mga nasa langit. Sa wakas may mga Diyos na nagde-develop ng mga proyekto sa turismo. Hindi na ako pupunta. May kaunting bagay sa tabi ni Zin. Hayaan mong tingnan ko. Sige, bilisan mo na. Pagbalik namin, dadalhan ka namin ng niyog. Envoy Jiang. Sa wakas, dumating ka na. Ang bilis mong pinatawag ako. Anong nangyari? Ang brokadong ulap na hinihingi ng madam. Hindi talaga matatapos ang paggawa. Hindi ko talaga matatapos ang paghabi. Kung mahuhuli sa pagdiriwang ng milenyong taon. Kung mahuhuli sa pagdiriwang ng milenyong taon. Kung mahuhuli sa pagdiriwang ng milenyong taon. Siguradong paparusahan ako ni ina ng hari at ipapagawa akong mag-alaga ng mga silkworm. Pinakaayaw ko talaga ang malambot at madulas na mga insekto. Pinakaayaw ko talaga ang malambot at madulas na mga insekto. Pwede bang huwag ka nang umiyak? Ang pinakakinatatakutan ko ay ang umiiyak na babae. Buhawi. Huwag ka munang umiyak. May paraan tayo. Anong paraan?
Mababa ang kahusayan ng manung-manong pagniniting. Gagawin nating industrial ang 是不是 proseso. 工业化？ 效率低。 Mababa ang kahusayan. Ang makinang habihan ni Luban ay isang otomatikong loom. Kasabay na dinevelop ang Yunjing na design software. Yan ang gumagawa ng mga disenyo. 真的是，你果然 Tulad nga ng sinabi mo. Gaya ng sinabi ni Chang'e, ang galing mo talaga. Pinuri ba ako ni Chang'e sa'yo? Sabi niya ikaw ay isang bihirang talento. Kayang iligtas ang nalalagay sa panganib na langit. Hindi ko pa siya kailanman nakita. Na pinuri ang sinumang lalaki ng ganito. Nagbibigay lang ako 出出点子。 ng ilang mungkahi. Sugo Jayang, 你就别谦 huwag ka nang maging mahiyain. Sino ba sa langit ang hindi nakakaalam? 了。 Sino ba sa langit ang hindi nakakaalam? Isa itong revolusyonaryong pagbabago. 喏， Ito ay ako mismo ang gumawa. Ito ay ako mismo ang gumawa. Gininto ang baluti na malambot. Hindi tinatablan ng bala o espada. Ituring mo na itong pasasalamat ko sa'yo. Hindi tinatablan ng bala. Sana all. Ito ay hindi mabibili kahit gaano kayaman. Napakagandang bagay. Sobrang galing nito. Kahit walang gantimpala mula sa sistema. Pero ang gantimpala mula sa Zin, sobrang laki talaga. Nakakahiya naman yon. Bilang kapalit, kailangan kong tulungan si Zino. Bawasan ang oras ng trabaho niya. Pataasin ang produksyon niya. May isa pa akong plano. Sa hinaharap sa palasyo ni Zino, magdidisenyo pa kami ng mga high-end na custom na produkto. Kapag tumaas na ang kahusayan, maaari kitang tulungan at siniulang na mag-apply para sa pagsasama ng pamilya na dagdagan ng 2 araw bawat buwan. Itong sirang patakaran. Sa wakas may taong nagbago nito. 任务协助四海转型已完成，奖励解锁人力法则改写功能。 Binago ang batas ng tao. Kaya't hindi ba't ito ay tama? Tagapagbatas ba? 恭喜宿主， Walang puwang para sa akin dito sa mundo. Hindi ko naisip ang langit. Naging tagapagbatas na ako. 系统额外奖励一念道果。功能吞下后无需修行直接悟道，可用于剑道、丹道、阵法、符文、空间、时间、生命、死亡。 Tigil, tigil, tigil. Sa sinasabi mo, kumain ako nito. Mabilis na tataas ang aking kakayahan. 差不多。 Napakagandang bagay nito. Hindi ko may iwasang uminom. Kailangan itong lahat ay kainin. Sana all. Ang espiritu sa mga meridian, hindi na kailangang ay guide. Magsisimula na itong umikot ng kusa, katawan, kaluluwa at kamalayan. Parang muling binuo ang lahat. Pakiramdam ko ngayon, nakakatakot ang lakas ko. Suan Yuan Dragon Pattern Spear. Ngayon, kaya ko nang tawagin ang Ancestral Dragon. Ang galing. Jiang Mei, mabilis pumunta sa bulwagan ng mga pulong sa langit. Ang selyo ng Diablo ng dugo. Kung ang Diablo ng dugo ay dumating sa mundo, dapat tayong magbantay sa 3 mundo. Ako na ngayon ang pupunta upang talunin ang Diablo at ipagtawid ang ngipin. Nezha, ang Diablo ng dugo ay mula sa simula ng mundo. Noon pa man ay umiiral na ang sinaunang lahi ng mga demonyo. Ang kanilang katawan ay dagat ng dugo. Ang kanilang puso ay binubuo ng libu-libong demonyo. At ang kanilang kaluluwa ay hinugis ng hinanakit ng mga langit. Sila lamang ang hindi matatalong kaaway sa 3 mundo. Maging ang batas ng langit ay napipilitang umatras. 3,000 taon na ang nakalipas. Ginamit ni Emperador Donghua ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Para lamang siya maipieklong bahagya. Ikaw kung pupunta ka lang para mamatay. Upang maiwasan ang kaguluhan sa 3 mundo. Ilang piling tao lang dito ang tinawag ukol dito. Kamahal-mahalan. Ako po ay voluntaryong sasama. Pupunta ka ba? Saan? Pupunta upang iligtas ang 3 mundo. Kakaibang lakas lang. May pagkakataon nang ipakita ito. Pupunta ako. Bagaman hindi pangkaraniwan ang kakayahan ni Jiang. Ngunit masyadong malakas ang Diyos ng dugo. Diyos ng dugo sa dagat. Wala namang nagsabi sa akin kanina na makikipaglaban pala tayo sa Diyos ng dugo sa dagat. Diyos ng dugo sa dagat. Diyos ng dugo sa dagat. Nakakatakot na nga pakinggan ang pangalan pa lang. At sa mga ganitong eksena may namamatay talaga. Ayaw kong mamatay. Bumabawi ako sa sinabi ko kanina. May oras pa ba? Kapatid ko si Nezha. Sino ang matatakot sa kamatayan? Kakaumpisa lang ng buhay ko. Ayaw kong mamatay. Ginoong Onggoy, tulungan mo ako. Bakit nandito ang duwende ng labanan? 猴哥， Saktong-sakto ang pagdating mo. Onggoy, kami ay. Alam na ni Lawson. Hindi nyo man lang tinawag si Lawson. Talaga namang hindi nyo tinawag si Lawson. Hindi ba alam nyo? Ako si Son, na naging duwende ng digmaan sa mga taon na ito. Matagal na akong nabibitin. Kung may laban, huwag ninyong kalimutan si Son. Sobrang hindi nyo pinapansin si Son. Na parang wala lang. Hindi si Monkey King. Sila ay pupunta upang labanan ang dugo ng Demon God. Demon God nga. Narinig mo na. 10,000 mga sundalo. Hindi kayang talunin ang napakalakas na karakter. Alam ko yan, ako si Sun Wukong. Sigurado akong hindi ka na makapaghintay.
Umalis tayo ng magdamag. Huwag. Ayaw ko ah. Ang galing, Unggoy. Kung pupunta ka, mas malaki ang sansa natin. May Nezha, Yang Jian, tagumpay ng digmaan ng Bodha. 4 na tao sa Jiang. Sama-samang hulihin ang Diablo. May 60% na tsansa ng tagumpay. Pati Unggoy ay sasama. 60% na tsansa lang. Kung matalo, kaya nitong mga nakaraang panahon, ang aking pinagsikapang reforma. Hindi ba't sayang lang? May bagong misyon. 新任务与血海魔神签订临时工合同。 Nagtatawanan ka ba? Iyan ay isang Diyos ng dagat ng dugo. Paano mo ako? Papaabuti na siya ang aking temporaryong manggagawa. Tumanggi ako. Itong misyon ay isinusuko ko. CJ, automatikong tinanggap para sa'yo. Narito para sa'yo. Ang gabay sa paglupig sa demonyo ng dagat ng dugo. May gabay pa pala. Sistema. Bakit walang kahit isang salita sa patakaran na ito? Walang kahit anong nakasulat. Sinasabi ng sistema na ito ang huling pahina. Sistemang ito, niloloko mo ako. May hamon, gusto ko yan. Makinig ka sa akin. Walang kailangan pang sabihin, kapatid. Alam ko na ang gusto mong sabihin. Tara na. Tiyak na tatatakan ko ang Diyos ng kasamaan. Mahal kong mga ministro, mag-ingat kayo. Pupunta na ako. Son Wukong, ilagay mo ako sa lupa. Huwag magmadali, kapatid. Ang ulap ng pagtalo ni Lolo Sun ay napakabilis. Isang kisap mata lang, nandyan na. Agad na makakarating. Ang mabuting tao ay hindi tumatagal sa mundong ito. Malapit na akong mamatay sa tungkulin. Napakaawa ko naman. Ayokong maging bayani na puno ng hinanakit. Pero sabi nga ng kasabihan, nandito na ako. Diyos ng dugo. Lumabas ka, bata. Walang kaalam-alam na bata. Naglalakas loob kang magpakita sa akin. Alam mo ba kung paano isulat ang kamatayan? Sinasabi mong wala akong alam. Siyempre, hindi ko alam kung paano isulat ang kamatayan. Ayos din. Kakabukas lang ng aking selyo. Ngayong araw, makikipagsubukan ako sa inyo. Mga kaibigan. Talagang karapat dapat kang tawagin Diyos ng kadiliman. Ang lakas mo talaga. Grabe. Si Nezha, ni isang tira, hindi niya nasalo. Ganito ba katakot ang bagay na ito? Kailangan nating mag-ingat. Kainin mo ang isang palo ni Lawson. Mas malakas ito kaysa kanina. Isang buong lakas na atake mula kay Lawson. Hindi man lang siya nasaktan ng kahit kaunti. Hindi nakapagtataka na si UDI. Parang bumagsak ang langit. Talagang isang matinding kalaban. Shit. Ito na. Ang sinasabi nilang bahid ng damit. Jiang Mei, tulungan mo sila. Upo lang ako at magpapahina sandali, darating ako. Nasaktan ng kapatid ko. Kahit anong klaseng Diablo ka pa. Lalabanan pa rin kita hanggang dulo. Bakit parang ang bilis tumaas ng antas ng batang ito? Parang kumain ng pagkain ng baboy. Ang bilis lumakas. Baka may pag-asa pa tayong manalo sa laban na ito. Buti na lang suot ko pa ang ginintuang baluti na bigay ng Waving Maiden. Nakikita ko ang batang ito. Naging interesado ako. Ingatan mo, Wang Kai. Mas malakas itong taong ito kaysa kay si Li Tiangjun. Sobrang lakas. Tiyak na poprotektahan ko ang aking amo. Sige na, umpisahan na. Huwag sayangin ang oras ko. Ay. 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 Ay.
Ako si Lauson, ito ang. Ako si Lauson, ito ang unang. Sa oras ng laban, na naging pangalawang tauhan, ang kanyang lakas ay higit pa sa atin. Ngayong araw, kung hindi kita mapuksan ng lubusan, hindi ako tatawaging dugo ng dagat na dyablo. Dugo ng impyerno, magsunog ng langit na espada. Hahaha. Bakit hindi kayo tumulong? Narito na sila. Narito na ako. Mukhang magiging masama ang laban ngayon. Mga kapatid, maghanda kayo. Magpormasyon. Mas malakas ka ng kaunti kaysa sa kanila. Ngunit agad ka ring magiging isang ulap ng usok na mawawala sa tatlong mundo. Walang maraming usapan. Sige, subukan mo. Bata lang yan. Nanganganib sa tatlong mundo. Mamatay. Tulad ng sa mga drama sa telebisyon, hindi ako susuko. Ako ang hari. 18 taon na ang nakalipas, isa na namang bayani. Kami ay hindi natatakot sa kamatayan. Ngunit para sa mga nilalang sa tatlong mundo. Nagtapos na ang tatlong mundo. Walang silbi kung ako lang ang nabubuhay. Matandang magnanakaw. Hindi ako titigil hanggat hindi kita napaparusahan. Sistema. Kung matatapos ang misyon na ito, gusto ko ang pinakamagandang premyo. Siyempre, ganyan ka. Mawawala ka. Naiintindihan ko na. Siguradong mananalo ako. Diyos ng dugo. Wala si Jiang. Tanggapin mo ang kamatayan mo. Ginamit ko ang kalahati ng aking lakas para patayin ang demonyong Diyos. Sulit na rin. Mangmang na bata. Walang sinuman ang makakapatay sa akin. Hindi ko akalain. Kaya pa niyang magpagaling ng sarili niya. Kaya pala noong una, si Emperor Donghua ay ginamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Pero naipin niya lang ito dito. Ganyan kalakas ang dyablo ng dagat ng dugo. Kahit mamatay, hindi natin siya pwedeng hayaang makalabas mula sa kailaliman ng kaguluhan na ito. Jiang Mei, ngayon. Natapos na ang paglagda sa kontrata ng mga pansamantalang manggagawa.